Sa isang mundong ganap na sinalanta ng digmaan, si Ekta Solork ay isang ganap na talunan na may tamad na pag-uugali at ang tanging libangan ay ang pag-daydreaming. Ngunit sa ilalim ng walang malasakit na panlabas na ugali na iyon, ay naruroon ang isang matalinong henyo sa kalye na kayang madaig kahit ang pinakamapanganib na mga kaaway. Ang kinang ni Ekta sa labanan ay natatabunan lamang ng kanyang pagkamuhi sa tunggalian, dahil mas gusto niyang magplano sa gilid kaysa direktang makisali. Hindi nagtagal ay sinamahan niya ang kanyang matagal ng kaibigan, si Yater Shinoigsim, upang pumunta sa isang isla at kumuha ng mataas na antas ng pagsusulit sa opisyal. Ngunit hindi tulad ni Ekta, si Yater Shino ay isang babae na may mabangis, walang katuturang ekspresyon, laging handang sumabak sa mga labanan ng direkta. Pagsakay nila sa barko, nakasalubong nila ang dati nilang mga kasama, isang chubby na lalaki, si Matthew, isang gwapong sharpshooter na tinatawag na Terway Remayon, at isang cute na medic na nagngangalang Haroma. Sa pagiging total degenerate, nagsimulang manligaw si Ekta kay Haroma habang sinusubukan nitong i-friendzone ito. Hindi nagtagal, nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, isang malaking bagyo ang tumama sa dagat na halos maging Titanic ang kanilang barko. Sa gabing iyon, tumakbo sila patungo sa deck at ibinaba ang kanilang mga lifeboat, ngunit bago nila mailigtas ang kanilang mga sarili, isang babae ang nahulog sa dagat habang si Ekta ay hindi nagaksaya ng oras sa pagtalon sa mapanganib na tubig upang iligtas siya. Pagkalipas ng ilang oras, nakita nila ang kanilang mga sarili na napadpad sa isang hindi kilalang isla na may parehong walang malay sa babae. Nang malaman ni Yater Shino na siya ang ikatlong prinsesa ng kaharian, hindi nagtagal ay nagising ang prinsesa at nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas sa kanyang buhay. Samantala, ginalugad ni na Ekta at Terway ang hindi pamilyar na isla, nalilito sa kung paano napunta ang isang prinsesa sa kanilang barko. Ngunit ang freeloader na si Ekta ay walang pagnanais na makisali sa mga royal affairs, at sa halip ay sinabihan si Terway na tumutok sa paghahanap ng pagkain. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap, napadpad sila sa mga tropa na nakatalaga sa dulong bahagi ng isla, kaya napagtanto nila na hindi sinasadyang nakarating sila sa teritoryo ng kaaway. Ipinapaalam nila sa lahat ang tungkol dito. Agad silang bumalik at nag-iisip tungkol sa mga pagpipilian sa harap nila, maaaring sumuko sila sa hukbo ng Kaioken bilang mga bilanggo ng digmaan or magtangkang lumampas sa hangganan at bumalik sa kanilang imperyo. Si Matthew, ang chubby guy, ay mabilis na naghanda para sumuko, ngunit pinaalalahanan siya ni Yater Shino na maaaring gamitin sila ng kaaway bilang mga diplomatikong pawn. Ipinahayag ng mayabang na prinsesa na hinding-hindi niya papayagan ang kanyang sarili na madala bilang isang bilanggo, at iginiit na lumagpas sa mga borderline. Ngunit sinabi ni Ekta, na pagod para harapin ang prinsesa na ito, na tumahimik at bumalik sa kusina kung saan siya kabilang. Si Yater Shino ay biglang kumilos, at agad na tinulak si Ekta palayo habang humihingi ng tawad sa prinsesa. Nainas na lumabas ng kuwebo si Ekta habang nagtatanong si Yater Shino kung bakit gaanan siya sa prinsesa. Tumugon si Ekta sa pamamagitan ng pagtawag sa prinsesa na isang spoiled brat, ngunit ipinaalala ni Yater Shino sa kanya na napakabata pa niya para kumilos bilang isang may sapat na gulang, at hindi sila dapat maging matigas sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, naging abala ang lahat sa iba't ibang gawain, at sinamahan ng prinsesa si Ekta sa pag-aayos ng duyan. Gayunpaman, sa sandaling humiga ang prinsesa dito, nakita niya ang isang Kyoka Air unit na nagmamasid sa isla, at mabilis siyang binuhat ni Ekta at nagtago sa likod ng isang puno. Hindi nagtagal, lahat sila ay muling nagsama-sama sa kuweba at nakatulog, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nawala ang prinsesa, na naging dahilan upang ang lahat ay mabilis na sumugod palabas ng kuweba upang hanapin siya. Nahuli na pala ng kalaban na kaharian ang prinsesa. Kaya, nag-isip si Ekta ng isang plano upang linlanggan ang mga sundalo, na sinasabi sa kanila na siya ay nakatakas mula sa kanyang malupit na bansa, at nais na humingi ng asylum kasama ang kanyang ina sa Kyoka Republic. Naniniwala ang mga sundalong walang isip sa kanyang kwento, at hiniling sa kanya na dalhin sila sa kuweba. Nasiyahan na sila ay mga walang isip, inutusan ni Ekta ang kanyang mga kasama na sumalakay, at nagawa nilang tapusin ang lahat ng mga sundalo maliban sa isa na malubhang nasugatan. Nangangako silang ililigtas ang kanyang buhay kung sasagutin niya ang kanilang mga tanong, at sa lalong madaling panahon, malalaman nila ang mahahalagang detalye tungkol sa kaharian at mga patrol nito. Ngunit bago nila siya magamot, nasawi ang sundalo.
Isinama nila ang prinsesa, at sa kanilang paglalakbay, nagpa siya ang prinsesa na tapusin ang kanyang buhay matapos makita ang kaguluhan na idinulot niya, ngunit mahina hong kinumbinsi siya ni Ekta. Gayunpaman, sa loob-loob niya, sinisisi din niya ang kanyang sarili sa nangyari. Kinabukasan, nakakuha si Ekta ng lumilipad na sasakyan mula sa patrol unit na nagpaplanong gamitin ito bilang decoy para makatakas mula sa isla. Nagkukunwari sila bilang mga sundalo ng Kyoka, at nilinlang ang hepe ng militar sa pagsasabing may nagnakaw ng air unit at patungo sa silangang borderline. Nang makita ito, ang hepe ay namutla sa pag-aalala at nagtanong tungkol sa mga hinihingi ng magnanakaw. Sumagot si Ekta na nais ng magnanakaw na ibalik ang kanyang pamilya sa kaharian kapalit ng air unit. Pagkaraan ng ilang araw, sila ay pinabalik sa kaharian, kung saan ang mga kasama ng prinsesa ay malugod na tinatanggap sila sa palasyo. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman nila ang kakilakilabot na balita ng Eastern Region na nahuli ng Kyoka, at ang general ng prinsesa, si Halfred, ay nasawi sa labanan. Binalaan na ni Ekta ang general na umatras sa hindi patas na digmaan, ngunit hindi niya sineseryoso ang payo nito. Ngayon, pagkatapos ng kanyang kasawian, si Ekta ay naging lubos na positibo na ang bawat bayani ay nasasawi sa sobrang trabaho. Kinabukasan, tinawag sila ng isang emperador na nagbigay sa kanila ng titulong kabalyero para sa pagliligtas sa kanyang anak na babae. Habang sila ay sinasamahan sa mga pagdiriwang, binatikos ni Ekta ang prinsesa dahil sa pagsira sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila ng titulong kabalyero, na hindi maaaring sumuway sa utos ng emperador. Sumang-ayon ang prinsesa na ginagamit ang mga ito para sa pampulitikang motibo upang aliwin ang mga tao ng kaharian, na nawasak sa pagkasawi ni General Halfred. Ang prinsesa ay nagsimulang ibunyag ang lahat ng nalaman niya tungkol sa pamilya ni Ekta na parang obsessed na babae. Ang ama ni Ekta ay isang mahusay na general ng militar na nasawi sa bilangguan dahil sa pagsuway sa emperador. Ang kanyang guro ay isang scientist na kumuha ng asylum sa Kyokan Republic, ngunit nang magsimula itong magsalita tungkol sa kanyang ina, si Ekta ay sumugod sa kanya, nagbabala na hihiwain din niya ang kanyang leeg kapag nagsalita ito ng isa pang salita tungkol sa kanya. Matapos matanggap ang kanilang Imperial Knight Badge, umupo si Yater Shino sa tabi ni Ekta, na malungkot na ibinahagi na ang araw na ito ay ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay, tulad ng araw na nawala ang kanyang ina, dahil ngayon siya ang naging tatlong bagay na pinakaayaw niya, isang sundalo, maharlika, at bayani. Pagkalipas ng ilang araw, nag-enroll sila sa mataas na antas ng opisyal na paaralan ng Cater Empire Central Base, kung saan ipinakilala sila ng opisyal na namamahala bilang mga Imperial Knight na nagligtas sa prinsesa mula sa kaharian ng Kyoka. Ipinaalam din niya sa lahat na ang 12 anyos na prinsesa na si Charlene, ay sumali na rin sa paaralan, kaya dapat silang humanap ng inspirasyon mula sa kanya at magsikap sa kanilang mga aralin. Gayunpaman, si Ekta, ang pinaka-hindi interesadong kandidato ng grupo, ay humikab ng isang malaking hikab at mukhang malapit na siyang malaglag sa kanyang mga paa. Sa lalong madaling panahon, ang mahihirap na pagsasanay sa militar ay nagsisimula, at lahat sila ay tumatakbo sa laps upang palakasin ang kanilang core. Ngunit wala ng pag-asa si Ekta, patuloy siyang nahuhuli mula dito, sinusumpa ang kanyang kapalaran na nagpilit sa kanya na mapunta sa nakakatakot na training camp na ito. Ang bossy coach ay patuloy na tinatawag siyang mahina na dapat ay mag-impake na lamang ng kanyang mga bag at umuwi. Para kay Ekta, siguradong hindi ito masamang ideya. Mamaya, nagpapahinga ang 5 sa ilalim ng puno ng sirain ni Turway ang Mod, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na mayroon pa silang crossbow practice, lecture, at marathon na natitira, at pagkatapos ay matatapos na sila sa araw na iyon. Biglang lumakad papunta sa kanila ang isang grupo ng mga maton, kasama ang isang lider na halos kamukha ng isang kontrabida sa isa pang anime. Inihagis ng mga maton ang isang nakakatakot na nilalang na alupihan sa kanilang sopas na sinasabing espesyal nilang inihanda ito para bigyan sila ng enerhiya. Lahat silang apat ay nainas dito, ngunit si Ekta ay humawak ng bato, sinira ang ulo ng alupihan, at kumpiyansang nilamon ito sa kanyang lalamunan, habang ang lahat ay patuloy na nakatingin sa kanya habang ang kanilang mga bunganga ay nakanganga. Pagkatapos nito, casual niyang itinuro sa kanila na dapat ay laging basagin ang ulo ng alupihan bago ito kainin, upang maiwasang malason. Nang tinakot ni Ekta, ang mga maton ay kinakabahang lumayo. Ipinahayag ni Yater Shino na hindi alam ng mga talunan na iyon na si Ekta ang magiging huling tao sa planetang ito na matatakot sa mga insekto.
Si Matthew, na kalahating puno ng pagkain ang bunganga, ay bumubulong na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga uri na iyon ay huwag pansinin ang mga ito dahil ang pinakamaliit na aso ay tumatahol ng pinakamalakas. Magkasabay na tinutukso siya nina Ekta at Yater Shino, na sinasabing totoo ito lalo na kay Matthew. Maya-maya, nasa klase na sila, naghahanda para sa isang lecture tungkol sa mga taktika, habang si Ekta ay umiidlip sa huling upuan. Biglang nilapitan siya ni Prinsesa Charlene at tinanong kung pwede ba itong maupo sa tabi niya, at sinimula na naman ni Ekta na ibuka ang kanyang pilosopo na bibig, sinabing wala sa kanya ang mesa or upuan, kaya malayang gawin ng prinsesa ang anumang gusto niya. Hindi nagtagal, pumasok ang propesor sa klase at nagsimula sa lecture, ngunit si Charlene, sa halip na tumutok, ay sumulat ng isang tala sa isang inaantok na Ekta, na nagtatanong kung nag-e-enjoy ba siya rito. Sumulat siya pabalik na sinasabi na kinasusuklaman niya ito dahil hindi siya maaaring umidlip or magdala ng mga babae. Namumula si Charlene at nagtatanong kung babae lang ba ang naiisip niya. Siya ay tumugon na siya ay masyadong bata para pag-usapan ang mga bagay na iyon. Biglang tinawag ng propesor si Charlene, pinatuloy ang pagbabasa, ngunit walang ideya ang prinsesa sa page number dahil abala siya sa pakikipagtsismisan kay Ekta. Nakapagtataka, iniligtas siya ni Ekta mula sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabi ng eksaktong numero ng pahina kung saan siya dapat magbasa sa susunod. Hiniling ng propesor kay Ekta na ipaliwanag kung paano naging makabuluhan sa kasaysayan ang labanan sa Aelia, at nagsimulang magpaliwanag si Ekta na parang isang pro, kasama ang lahat ng maliliit na detalye, diskarte, at lahat ng bagay na naging mahalaga sa labanang iyon, na malinaw na nagpahanga sa propesor at sa mga kaklase niya. Sa kabilang banda, sina Matthew at Turway ay nagsasanay ng sharpshooting, at pinupuri siya ni Matthew, na sinasabi na kung patuloy siyang maging ganito, madali niyang mapapaputukan ang isang commander ng militar sa labanan. Biglang hinarang sila ng isang grupo ng mga seniors na halos kamukha ng mga nagbebenta ng bawal na gamot sa kalagitnaan. Dalawa sa kanila ay may berdeng buhok, eksaktong kamukha ni Turway, at sila pala ang mga nakatatandang kapatid ni Turway na sina Seth at Cedric. Tinutuya niya si Turway na may kalahating pusong pagbati, at ipinaalam sa kanila na kababalik lang nila mula sa hilagang Garrison Fortress. Lumapit si Cedric kay Matthew at masiglang nagtanong kung naging duwag ang kanyang kapatid habang nasa isla sila, at itinanggi ito ni Matthew. Pinagtatawanan ng nakatatandang kapatid si Turway, sinabing magaling lang siyang bumaril mula sa malayo dahil sa sobrang takot na malapit sa kalaban na parang talunan, at tiyak na aabandunahin niya ang mga kasama niya kapag may nakita siyang panganib. Ayaw na marinig ni Turway ang kanyang masasamang akusasyon, kaya sumisigaw siya bilang pagtanggi, na nagsasabing hindi na siya tatakas, ngunit galit na galit ang kanyang nakatatandang kapatid dahil ginambala siya ni Turway habang nagsasalita siya, at sinimulan niya itong guluhin habang natatakot si Turway na nakayuko ang ulo. Maya-maya, narinig nila ang isang pamilyar na boses, at ito ay walang iba kundi si Ekta, na ang mapayapang pagtulog ay naistorbo dahil sa kaguluhang dulot ng mga kapatid ni Turway. Sa sassy mouth at sarkastikong pag-iral, sinabi niyang nasusuka siyang tingnan ang nakakadiri na mukha ng nakatatandang kapatid ni Turway, gustong pasabogan ito, at walang awa sa mga talunan na tulad niya. Pagkasabi nito, ibinagsak niya ang isang kay-takot-takot na alupihan sa mukha ni Cedric at mabilis tumalon sa lupa, habang ang nakatatandang kapatid ni Turway ay patuloy na sumisigaw dahil sa takot. Sinuntok ng iba pang kapatid na Turway si Ekta sa bituka, habang si Turway at Matthew ay tumatakbo pasulong upang iligtas siya, ngunit hinaranggan sila ni Cedric na tinutuya si Turway sa pagiging masyadong mahina para protektahan ang kanyang kaibigan. Natatawang sabi ni Ekta na hindi lang talunan si Cedric, wala din siyang isip. Nang marinig ito, sinimulang sipay ng galit na si Cedric si Ekta, ngunit walang makakapidyo sa bibig ni Ekta. Ipinahayag niya na ang isang talunan na lalaki na tulad ni Seth ay sumusuntok sa isang tao sa tuwing gusto niya ito, ngunit ang isang sundalo ay umaatake kapag oras na para umatake, at gayon din, sinasabi niya ang lahat ng gusto niya at kung kailan niya gusto. Pagkasabi nito, tumayo siya at lumakad palayo, tinanong sina Yater Shino at Princess Charlene, na nanonood ng lahat, na isulong ang mga bagay-bagay. Natigilan silang lahat nang makita si Prinsesa Charlene na nag-aalala na baka sila ay mabilanggo, ngunit si Yater Shino ay lumapit at gumawa ng isang imbento na kwento, na sinasabi sa prinsesa na hiniling ni Ekta sa nakatataas na kaklase na makipag-spar sa kanya.
Ang mga alituntunin ay itinakda mismo ni Ekta, at kabilang dito ang pakikipaglaban sa 5 laban sa isa, at kung ang isa ay matalo, ang isa ay maaaring umatake kaagad. Matalinong idineklara ni Yater Shino na dahil natambo na si Ekta, siya ang hahalili sa kanya, at dapat nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Nataranta ang mga seniors sa panukala, at bago pa sila makapag-react, hinawakan ni Yater Shino ang braso ng isa sa mga nanggugulo at pinatumba ito ng isang atake. Pinabagsak niya ang dalawa pa sa parehong paraan hanggang sa ang mga nakatatandang kapatid ni Terway na lang ang natitira, ngunit pinigilan ng panganay sa kanila ang isa, at pareho silang umalis. Makalipas ang ilang oras, ginagamot na si Ekta para sa mga sugat na natamo niya bunga ng pagiging masyadong mayabang sa upperclassman. Nakonsensya si Terway dahil ginawa ng gulo ng kanyang mga kapatid si Ekta, ngunit tiniyak sa kanya ni Ekta na hindi niya kasalanan dahil siya ang nagalit, at nakipag-away nang maputol ang kanyang mapayapang pag-idlip ng kanilang tuloy-tuloy na pag-iingay. Hindi nagtagal, tinanong niya si Terway kung alam niya kung ano ang War of Attrition, at nag-aalangan na sumagot si Terway na ito ay isang digmaan na ipinaglalaban upang maiwasan ang pangunahing labanan, at bumili ng ilang oras para sa isa pang pagkakataon. Pagkarinig nito, sumagot si Ekta na ito ang pinakamahirap na labanan na maaaring labanan ng isang tao. Pagkaraan ng 3 buwan, lahat sila ay nagtitipon sa bakuran ng militar ng akademya kung saan ang bawat isa sa kanila ay nakatalaga ng isang platoon, at mula ngayon, kailangan nilang magtrabaho sa ilalim ng mga ito. Pumasok si Yater Shino sa Platoon 1, Terway sa Sharp Sheo Platoon, at si Ekta ay nagtatrabaho sa Light Platoon. Gayunpaman, sa sandaling nakaharap ni Ekta ang namumunong sundalo, parang pamilyar ang dalaga. Nagpakilala siya at saka ipinaalala kay Ekta na anak siya ng babaeng nililigawan ni Ekta noon. Nakakatuwa, medyo nagalit siya, humihiling kay Ekta na huwag siyang kausapin dahil isa siyang homewrecker. Pagkaraan ng ilang oras, nagtipon-tipon si Ekta at ang kanyang mga kaibigan sa kafe ng akademya, kung saan sinabi ni Ekta sa kanila ang tungkol sa nakakatuwang pagtatagpo na ito, at ipinahayag ni Yater Shino na ang babaeng nakasama ni Ekta ay talagang may anak na babae na ngayon ay pinuno ng pleton ni Ekta, at dahil sa galit, hindi niya hahayaang mamuno or makilahok man lang si Ekta sa pang-araw-araw na gawain ng pleten. Mataimtim na ipinahayag ni Yater Shino na dapat mismong lutasin ni Ekta ang problemang ito dahil siya ay isang pabaya, at walang sino man sa kanila ang magpapahiram sa kanya ng tulong. Kinabukasan, sabik na tumakbo si Matthew sa kanila, na nagsasabing malapit nang magsimula ang mock battle, at inilabas na ng akademya ang mga detalye para dito. Ang problema ay sa isang panig, ito ay sina Ekta at Terway, habang sa magkatunggaling koponan ay inilagay nila sina Yater Shino, Seth at Cedric, at malinaw na nangangahulugan na ang mga nagtapos na opisyal tulad ni Soria ay darating upang i-bully muli sila. Naiinis si Terway na dahil sa kanya, ang mga balisa niyang kapatid na lalaki ay gagawing mahirap ang buhay para kay Ekta at sa kanyang mga kaibigan, ngunit pinakiusapan siya ni Ekta na itigil na ang pagiging mahina dahil gusto lang siyang i-target ng kanyang mga kapatid para makaganti. Habang lalaban ang lahat, kailangang gamutin ng mga mediko ang mga sugatan sa magkabilang koponan. Kumpiyansa na idineklara ni Ekta na mini-exercise lang ito para sanayin sila, at nauuna na sila ng isang hakbang sa iba dahil naharap nila ang mga panganib sa totoong buhay sa insidente sa isla. Bukod dito, handa na siyang gawing pagkakataon ang panganib na ito para sa kanyang sarili. Nakipagkita si Ekta kay Soria, ang babaeng hindi siya hahayaang manguna sa platan dahil may sama pa rin itong hinanakit sa kanya. Tinanong siya ni Ekta ng diretso kung galit ba siya dahil natulog siya kasama ang kanyang ina, ngunit itinanggi niya ito at nataranta. Nagsisinungaling siya na ang kanyang pisikal na lakas ay mas mababa sa pamantayan, at siya ay mas angkop para sa trabaho sa desk sa halip na gawin ang namumunong tungkulin ng platan, na nagsasangkot ng maraming pisikal na trabaho. Napansin niyang kawili-wili ang dahilan at ngumiti, mahinahong nagtatanong kung tiwala siya na mananalo siya sa mock battle. Sumagot si Soria na halos imposible para sa kanya na gawin iyon dahil ang iba ay mas may experience kaysa sa kanila. Hindi nagtagal, tinanong ni Ekta kung pinamunuan niya ang kanilang platan sa tagumpay, kung gayon ay nangangahulugan na siya ay isang mas mahusay na commander or hindi bababa sa ito ay magpapatunay na siya ay hindi sapat na masama para ipadala sa trabaho sa desk. Dahil dito, hindi makapagsalita si Soria, at sumang-ayon siya, sinabi na kung manalo sila sa mock battle at si Ekta ay gaganap ng malaking papel sa tagumpay, pagkatapos ay hahayaan niya itong mag-order sa platan. Pero kapag natalo sila, si Ekta na ang bahala sa desk job.
Pagkalipas ng ilang araw, lahat sila ay nagmamarcha patungo sa isang open ground para sa mock battle. Si Ekta, bilang pinakamatalino sa kanilang lahat, ay nangunguna sa platen, habang ang maton na si Cedric ay nasa likuran kasama ang kanyang platen. Umuulan ng malakas, at nahihirapan silang maglakad sa basa at madulos na lupa, ngunit sanay na si Ekta na harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi nagtagal, nagtayo sila ng mga kampo. Sa isang sorpresa, tinanong ni Soria kung paano nahanap ni Ekta ang camping ground na walang mapa, at siya ay mabilis na sumagot na ang mapa ay palaging nasa kanyang ulo. Ang karanasan lang niya sa pagtuturo ng kanyang master ang nakatulong sa kanya na mahanap ang grounds. Pangalawang araw na ng ehersisyo, at tulad ng utos ng akademya, hinati nila ang kanilang mga sarili sa dalawang pangkat, na ang isang panig ay pinamumunuan ni Ekta at Turway, at ang isa ay ni Yater Shino at ni Cedric. Ipinaalam sa kanila ni Yater Shino na si Ekta at ang kanyang pleton ay nasa timog ng Kir River, at kailangan nilang magmarcha doon upang simulan ang mock battle. Sa kabilang banda, alam ni Ekta na, ayon sa mga plano, dapat na ipinaalam ni Yater Shino sa mga bully ang tungkol sa kanilang pleton, at tiyak na nagpapanik na ang mga iyon, na hinihiling sa kanyang mga sundalo na tumungo sa timog. Hindi nagtagal, ang mga bully at ang kanyang platen ay nakarating malapit sa ilog, at nakita nila ang platen ni Ekta na pumwesto sa kabilang dulo ng bumubulusok na tubig ng ilog. Hinutusan ng bully ang kanyang mga tropa na magmarcha sa ilog at alisin ang koponan ni Ekta, ngunit maingat na itinanong ng isa pang kapatid ni Turway kung dapat nilang suriin muna ang tubig ng ilog upang maiwasan ang anumang potensyal na panganib ng pagkalunod. Mayabang na sagot ng bully na alam na niya ang lalim ng ilog, at dahil umuulan, tataas lang naman ang tubig hanggang bewang. Ginagamit niya ang kanyang binocular upang tignan na si Ekta at ang kanyang mga tropa ay nagtatago sa kagubatan upang hampasin sila mula sa likuran. Inutusan niya si Yater Shino na unahin ang platen niya para harangin si Ekta at ang kanyang mga sundalo, ngunit medyo hindi sigurado si Yater Shino dahil delikado na hatiin ang kanilang mga puwersa bago sila magsimula sa labanan. Sinabi ng bully na may ilog na sa pagitan nila, at hanggat hindi sila gagawa ng unang hakbang sa kanilang kaaway, magiging maayos sila. Sinubukan ni Yater Shino na magsabi ng ilang kabuluhang bagay sa kanyang utak, ngunit mayabang niyang pinaalis siya, sumisigaw na dapat niyang sundin ang mga utos ng commanding officer. Nang marinig ito, sigurado si Yater Shino na para kay Ekta, ang pagtalo sa isang grupo ng mga talunan na pinamumunuan ng isang bully ay isang larong pambata, at kailangan lang niyang sumabay sa agos. Sa kabilang dulo ng ilog, nakatakda ring harapin ni Ekta ang platen ng bully. Kinuha ni Yater Shino ang isang grupo ng mga sundalo at pumwesto malapit sa platen ni Ekta tulad ng iniutos sa kanya, at inutusan ang kanyang mga tauhan na manatili doon. Hindi nagtagal, ang mga lalaki ay nagsimulang mapagod, iniisip kung ang pleton ni Ekta ay gumawa ng mga kalokohan sa kanila sa pamamagitan ng isang ilusyon, ngunit sa sandaling ang isa sa kanila ay tumayo upang tingnan ito ng mabuti. Si Turway ay naglunsad ng kulay asol na pintura, na nagpapahiwatig na kanilang pinabagsak ang sundalo. Inutusan ni Ekta ang tropa na direktang atakehin ang platen ng bully. Para kay Ekta at sa kanyang platen, ang pagtawid sa ilog ay parang pagkain ng isang pirasong cake dahil sa utos niya, nakapagtayo na sila ng tulay sa ilalim ng tubig na may puno ng ISO. Ang bully ay natarante sa biglaang pag-atake, hindi alam at hindi handa na siya ay matatrap mula sa lahat ng panig. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, bumalik si Yater Shino mula sa nakatagong lugar at ipinagtanggol ang kanyang platen, malinaw na nagpapahiwatig na hindi siya magpapatalo kay Ekta. Nang makita ito, inutusan niya ang kanyang mga tropa na bumalik sa kanilang mga pinagtataguan upang maiwasan ang pagdurog ni Yater Shino. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kabilang panig ng ilog kasama ang mga nahuli na sundalo mula sa karibal na pangkat upang magpahinga, at hiniling ni Ekta sa cute na medic na alagaan ang mga sugatan. Nang tanungin ni Turway kung itutuloy pa rin ba ng kalabang koponan ang laban, ipinaalala ni Ekta sa kanya na ang kanyang bully na kapatid ay isang taunang lalaki na sisiguraduhin na kahit na ang huling tao sa kanilang koponan ay lalaban, kaya't maaari itong dumating muli para sa kanila pagkatapos ng ilang sandali. Binati ng prinsesa si Ekta sa paggawa ng matalinong diskarte sa pakikipaglaban, at bigla siyang hiniling ni Ekta na mawala. Sa kabilang banda, ang bully ay nag-aapoy sa galit, pinapagalitan si Yater Shino dahil halos matalo na siya sa laban.
Ang susunod niyang plano ay tambangan ang mga kawal ni Ekta sa West Road, at hulihin sila habang sinisigurado na susuntukan niya ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Ekta. Samantala, alam na alam ni Ekta na ang bully ay tiyak na nagninanga sa paghihiganti sa ngayon, at tinanong ni Sorya kung paano sila sa wakas ay mananalo sa labanan. Dito, tumugon si Ekta na dapat niyang alisin ang ideya ng paghabol sa kalaban dahil ang paghabol sa isang tao ay nakakapagod, at ang paghabol ay nakakapagod sa pag-iisip. Pero ang pagtitiyak na may humahabol sa iyo ay masaya, dahil ang digmaan ay parang pag-ibig. Matinding hinihintay ng bully ang pag-atake sa kanila ni Ekta, ngunit mahigit isang oras na ang lumipas, at wala pa ring bakas ni Ekta, at tila naglaho na sila sa balat ng lupa. Hindi nagtagal, sinabihan ng isa sa mga impormante ang bully na si Ekta ang kanyang mga tropa ay tumungo sa hilaga ng kagubatan, at sinliyuhan na nila ang hilagang getaway. Nang marinig ito, napagtanto ni Yater Shino na sila ay nahuli mula sa lahat ng panig dahil hinarang ni Ekta ang tanging tarangkahan ng pagtakas na maaaring gamitin ng kanilang Clayton. Dahil ang lahat ng impormasyong ito ay sobra para sa isang walang isip tulad ng bully, ipinaliwanag niya na sa isang punto, kakailanganin nilang gamitin ang North Gate upang makarating sa gitnang base. Ngunit kung naselyuhan na nila ang exit sa pagtatapos ng mock battle, automatiko silang matatalo dahil hindi na sila makakauwi. So, automatic na mananalo ang Clayton ni Ekta by default. Isang takot na Cedric ang nag-utos sa kanyang Clayton na tumungo sa hilagang borderline. Sa kabilang banda, eksaktong nangyayari ang plano ni Ekta na kanyang naisip. Nakikita na niya ngayon si Cedric at ang kanyang mga sundalo na papalapit sa kanila, at nang makita niya ito, inutusan niya ang kanyang mga tropa na magpanggap na sila ay aatake, ngunit kailangan nilang sumugod sa halip ng hindi masyadong sumusobra, at dapat silang magtrabaho sa dalawang pangkat dahil ang pagtutulungan ng magkakasama ang magdadala sa kanila sa landas ng tagumpay. Samantala, inutusan ni Cedric ang kanyang mga tropa na subukang itulak ang mga tropa ni Ekta sa likod ng borderline, dahil kung kahit isa sa kanila ay lumampas sa linya, malalabag nila ang mga patakaran at madidisqualify. Si Cedric ay sumigaw sa kanyang mga sundalo na sumulong, ngunit bago nila magawa iyon, may umatake kay Cedric ng asol na pintura, at sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na siya ay natalo ng kanyang sariling duwag na kapatid na si Turway, na nagpaputok sa kanya ng asol na pintura mula sa malayo bilang isang sharpshooter. Kaagad, inutusan ni Ekta ang kanyang mga tropa na sumugod, at pagkaraan ng ilang oras nakuha nila ang karamihan sa mga sundalo ng kalabang koponan, na nagpapahiwatig na ang koponan ni Ekta ay nanalo sa mock battle. Hindi nagtagal, tinawag ni Ekta ang apat na kasamahan mula sa kanyang Clayton at tinuruan sila tungkol sa pagsugod ng maaga sa kabila ng kanyang mga utos, at sinabing ang kanyang Clayton ay hindi nangangailangan ng mga bayani. Kaya, bilang isang parusa at nag-isip sa isang siyentipikong paraan, dapat silang gumawa ng isang paraan upang labanan ang tatlo sa isang siyentipikong paraan. Dahil walang nakakaalam sa salitang siyentipiko maliban sa genius boy na si Ekta, sinabi niya sa kanila na ito ang pinakamahusay na paraan ng pag-iisip na nagpapahintulot sa isang tao na maging tamad. Halimbawa, ang mga tao ay nag-imbento ng agrikultura dahil ang pangangaso ng hindi alam na may mahuhuli ay isang pag-aaksaya ng oras. Gayun din, ang mga tao ay nagukay ng mga balon dahil ang pagpunta hanggang sa ilog ay isang matinding trabaho. Sa makatuwid, ang catamaran ay ang ina ng pag-unlad ng tao. Sa huli, idineklara niya na ang mga tauhan niya ay madaling lumaban at madaling mananalo, kaya dapat silang lahat ay sumama sa kanya upang mamuhay ng magaan. Maya-maya, umalangaw ang malalakas na papuri ni Ekta, at napagtanto nilang lahat na sumikat din si Ekta sa mga tropa. Hindi nagtagal, nilapitan ni Ekta si Turway, tinanong kung naiintindihan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng War of Attrition, at ngumiti siya at sumang-ayon, sinabi na naiintindihan niya. Sa kabilang banda, ang prinsesa ay galit na tumatakbo patungo sa kanluran dahil may nagsabi sa kanya na si Ekta ay lubhang nasugatan, ngunit pagdating niya doon kasama ang kanyang mga kasama ay isa-isa silang inatake. Sa wakas, nakaharap niya si Kapitan Ishiro na nag-akit sa kanya ng peking balita ng pinsala ni Ekta. Ang kapitan ay naglalagay ng tela ng gamot sa kanyang ilong, at agad siyang nawalan ng malay. Samantala, ang mga tropa mula sa magkabilang koponan ay nakatanggap ng senyales na nagpapaalam sa kanila na ang buhay ng prinsesa ay nasa panganib. Di nagtagal, hinati nila ang kanilang mga sarili sa mga koponan upang hanapin ang prinsesa, at nahanap siya ni Yater Shino sa lalong madaling panahon.
Binyantaan niya si Ichiro na sumuko, kung hindi, hihiway niya ang kanyang ulo at pipilitin siyang gawin iyon. Pagkarinig sa kanila, nagising din ang prinsesa, at maayos na binitawan siya ng kapitan. Ipinaliwanag niya ang dahilan ng paggawa ng matinding krimeng ito ng pagdukot sa prinsesa, na sinasabi na silang lahat ay mga estudyante ni Teniente General Halfred, ang mahusay na commander na nasawi sa labanan ng Eastern Garrison, at ngayon ay nais nilang ipaghiganti ang kanyang kasawian sa pamamagitan ng pagpaslang sa walang silbi na prinsesa. Nang marinig ito, sinunggaban ni Yater Shino ang kapitan upang pigilan siya sa pananakit sa prinsesa, ngunit mabilis siyang itinulak ng matipunong kapitan, na sinasakal siya habang ang prinsesa ay patuloy na nagmamakaawa sa kanya na palayain si Yater Shino. Hindi nagtagal, nagpaputok si Terway ng bala na lumampas sa tainga ng kapitan, na nagbibigay ng pagkakataon kay Yater Shino na madaig siya. Di nagtagal, siya ay nasa isang estado ng pagpaslang sa kanyang espada, inatake at hiniwa ang mga kasama ng kapitan ng sunod-sunod. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay tinatapos, at may dugo sa paligid ni Yater Shino, na nagpasuka sa kanya mula sa metal na amoy ng dugo sa kanyang mga kamay. Nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahilo, ngunit gaya ng nakasanayan, si Ekta ay lumapit sa kanya, nagbibiro na hindi na siya makakain ng kamatis pagkatapos makakita ng maraming dugo. Hinawakan niya ang kamay ni Yater Shino at kinuha ang espada, ipinaalala kay Yater Shino ang mga panahon noong bata pa sila, at nangako si Ekta na siya ang kaliwang kamay at kasama niya palagi. Hindi nagtagal, binitawan niya ang espada, at pagod sa lahat ng pagdanak ng dugo, marahan niyang ipinatong ang ulo sa balikat ni Ekta. Lumapit si Ekta sa kapitan, na humihinga sa bingit ng kasawian, at nang malaman niya ang motibo sa likod ng pagdukot sa prinsesa, hindi niya maiwasang maawa sa kanya dahil si General Halfred ay minamahal ng lahat. Sa sobrang kahirapan, sinabi sa kanya ng kapitan na ang kanyang mga taktika sa digmaan ay kumakatawan sa mga taktika ng nasawi na si General Halfred, at ng kanyang master, si Badzi. Pagkarinig nito ay hindi na nakaimik si Ekta dahil talagang matagal na siyang tinuruan ni Master Badzi. Pagkaraan ng ilang oras, ang kapitan ay sumuko sa kanyang mga sugat at nasawi habang si Ekta ay lumalapit sa prinsesa, na puno ng dugo upang i-comfort siya, ngunit siya ay nagsimulang humikbi na parang isang sanggol at patuloy na tinatawag si Ekta na isang talunan. Bumalik sa academy, patuloy na nakakakuha si Yater Shino ng mga nagbabantang flashback ng dugong nangyari habang iniligtas ang prinsesa mula kay Captain Ichiro. Siya ay patuloy na nagsasanay sa kanyang sarili, ngunit ang mga kagiliw-giliw na eksena ay patuloy na umiiwas sa kanyang isipan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hinding-hindi siya mawawalan ng kontrol sa sarili hanggat nasa paligid niya si Ekta. Naalala niya ang panahong una niyang nakilala si Ekta noong maliliit pa silang nagsasanay sa ilalim ng Badzi, ang kanilang master. Si Badzi, ang ama ni Ekta, ay tumutulong sa kanila na matuto tungkol sa agham, mga hot air balloon, at maraming kawili-wiling pagtuklas. Natutunan din nila ang ilang bagay sa ilalim ng isang siyentipiko na nagngangalang Dr. Anaro, na siyang kinatawan ng mga siyentipiko sa kaharian. Itinuro niya sa kanila ang tungkol sa agham, at kung paano ito isang larangan ng pag-aaral na nagtatangkang ipaliwanag ang mga bagay sa teolohiya, habang ipinapaliwanag ang mga gawa ng Diyos mula sa ibang paraan. Dahan-dahan, nagsimulang maging malapit sa isa't isa sina Yater Shino at Ekta, at sinubukan ni Ekta ang kanyang makakaya na turuan siyang magsalita na parang tao at hindi lidrilyo, at hayaan ang sarili na maging open habang kasama niya ang mga batang kaedad niya. Ngunit mahirap ito para kay Yater Shino dahil hindi pa siya nakakasama ng mga bata sa kanyang kaedad. Inilabas din siya ni Ekta para maglaro ng maliliit na kalokohan sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagpapahulog sa kanila sa mga hukay, at pumunta sa mga misyon upang magnakaw ng pagkain mula sa mga kusina ng mga kapitbahay. Tinulungan siya ni Yater Shino na matuto ng ilang taktika sa digmaan at simpleng aplikasyon ng mekanika, at nadama ni Ekta na mayroon siyang bagong kaibigan na maaasahan. Isang araw, inihatid siya ni Ekta sa kanyang tahanan, kung saan nakilala niya ang kanyang mabait na ina, na nagluto ng pagkain para sa kanila habang naglalaro sila ng chess, at kalaunan ay naghapunan sila kasama ang mga magulang ni Ekta. Madalas silang nangingisda, at tinanong ni Ekta kung gusto niyang maging isang scientist na tulad niya, ngunit sinusundan ni Yater Shino ang landas ng sundalo, na nagsasanay upang maging isang mataas na antas ng opisyal. Isang araw, sumama siya sa paglalakad kasama ang pamilya ni Ekta, ngunit pareho silang inatake ng isang grupo ng mga lobo.
Gayunpaman, iniligtas ni Yater Shino si Ekta sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa loob ng isang loghouse. Pareho silang nagpasya na gumawa ng isang plano upang iligtas ang kanilang sarili at ang mga tao mula sa mga gutom na lobo, kaya nagpalipad sila ng buong gabi sa isang loghouse upang gumawa ng mga armas mula sa mga ekstrang bagay. Hindi nagtagal, pagkatapos nilang buksan ang tarangkahan ng loghouse, inatake nila ang mga lobo gamit ang mga sandata na ginawa nila, ngunit ang mga batang tulad nila ay nahihirapang harapin ang mga mapanganib na lobo, na lahat ay handang salakayin sila. Muli silang nagtago, ngunit hindi nagtagal ay naging mas malupit ang pag-atake ng mga lobo. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap sila ni Yater Shino, tinutusok ang dalawa sa kanila gamit ang mga kutsilyo at palaso habang ginamit ni Ekta ang kanyang mga trick na dulot ng agham upang labanan sila. Hindi nagtagal, dalawang lobo ang pumasok sa loghouse, pinilit silang sumilong sa isang kahoy na kahon, na inihanda ng isang matalinong Ekta. Noon nangako si Yater Shino sa kanya na ililigtas niya siya kahit masawi siya. Pero sinigawan siya ni Ekta, sinabing hindi niya hahayaang mangyari iyon, at kung magkatrabaho silang dalawa, lahat ay malalampasan nila. Kaya kailangan nilang dalawa na maging isa at lutasin ito ng magkasama. Idineklara ni Ekta na siya ang magiging kaliwang kamay niya at siya ang magiging kanang kamay saan man sila magpunta. Hindi nagtagal, sinunog nila ang loghouse at sinubukang harapin ang natitirang mga lobo. Pagkatapos ng isang malupit na sagupaan, sila ay naiwan kasama ang dalawang lobo, at bago nila sila ma-attack, ang bata na lobo ay lumabas mula sa kakahuyan, at ang parehong mga lobo ay tumakbo patungo sa batang lobo, iniwan silang mag-isa. Kinaumagahan, sinabi ni Yater Shino kay Ekta na tila hindi niya maalis ang dugo at maalis sa kanyang isipan. Sumagot si Ekta na kung ganoon ang kaso, maaari niyang paglaanan ang kanyang oras upang mag-isip, at mag-isip muli kung nais niyang maging isang sundalo at mabuhay hanggang sa legacy ng Igsam. Hindi nagtagal, lumipas ang panahon, at lumaki sila, ngunit ang ama ni Ekta ay nasa kulungan habang si Ekta at ang kanyang ina ay wala saan man, naiwan si Yater Shino na mag-isa sa kaharian. Ngunit isang araw, pumunta si Ekta kay Yater Shino, sinabing naparito siya upang ilayo siya sa lugar na ito, na walang kinabukasan. Hindi nagtagal, sila ay magkasama at hindi mapaghihiwalay muli. Sa kasalukuyan, sa academy, si Matthew ay naglalaro ng chess kasama si Medic Haroma, na pinupuri siya sa kanyang paglalaro na parang pro at nagsabing balang araw ay maaari niyang talunin sina Ekta at Yater Shino. Ngunit hindi sumasang-ayon si Matthew sa kanya dahil alam niyang nasa magkaibang antas sina Ekta at Yater Shino. Ngunit gayunpaman, patuloy siyang magsisikap at hindi susuko. Pagkasabi nito, umalis siya sa War Information Room para matuto patungkol sa River Defense Formation, at binati siya ni Haroma ng good luck. Sa kabilang banda, si Turway ay nagsasanay ng sharpshooting habang patuloy niyang iniisip kung paano niya nagawang atakihin si Captain Ishiro sa kanyang mga tainga, sa kabila ng pagkapwesto sa isang malayong spot habang inililigtas nila ang prinsesa. Napagtanto niya na ang pagiging malayo sa target ay hindi palaging masama, tulad ng patuloy na hinahamak ng kanyang mga kasuklam-suklam na kapatid, dahil ang malayo ay maaaring maging mas mahirap para sa kanya na tamaan ang target, ngunit mas mahirap para sa kaaway na mahanap siya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya mag-aalala na lumayo sa kanyang target dahil nakakatulong iyon sa kanya na gawing mabigat na lakas ang kanyang kahinaan. Nagpapasalamat si Turway kay Ekta dahil siya ang gumabay sa kanya at nagpapataas ng tiwala sa sarili. Alam niyang si Ekta lang ang nakakaalam ng flaws at strengths niya. Kinaumagahan, nakatambay si Ekta sa ilalim ng puno na may binabasa, nang biglang lapitan siya ni Haroma at nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Pabiro niyang nililigawan ito, na kahit saan siya magpunta, ang kanang bahagi ng higaan ay palagi niyang itatabi para sa kanya. Pagkatapos sa isang seryosong tala, ipinaliwanag ni Ekta na ang kahon ni Anaro ay malapit ng mabuksan, na kung saan ay safe ng kanyang master at may lahat ng intelektual na pag-aari sa loob nito. Idinagdag niya na nag-aral siya sa ilalim ng kilalang siyentipiko na si Dr. Anaro, na ngayon ay humingi ng asylum sa Kyoka, at dahil isa siya sa kanyang mga mag-aaral na nagtulungan sa pananaliksik, sa wakas ay mabubuksan na nila ang kahon na iyon. Ngunit kapalit ng paghingi ng asylum sa Kyoka Kingdom, kinailangan niyang ipagpalit ang kanyang mga aplikasyon sa militar sa kanila. Gayunpaman, iniwan niya ang kahon para sa kanyang mga estudyante.
Nang maglaon, ipinaalam ni Matthew kay Terway na sa lalong madaling panahon kailangan nilang umalis sa hilagang rehiyon, at sumang-ayon si Terway, at sinabi na kailangan nilang magkampo ng garrison sa Soman. Gayunpaman, si Matthew ay hindi masyadong masigasig na pumunta doon dahil sa tingin niya na ito ay mahirap na rehiyon sa paanan ng bundok at pinamumugaran ng Sinks, isang pangkat ng tribo sa lahat ng dako, kaya talagang hindi ito ligtas para sa mga tropa at sundalo. Bigla silang sinunggaban ni Ekta, at nagtanong kung pinagtatawanan ba nila ang hilagang rehiyon dahil hindi siya papayag na may mag-isip ng may pagtatangi para sa rehiyong iyon. Ipinaliwanag niya na ang mga Sinks ay mabubuting tao, at nalaman niya ang tungkol sa kanila nang bumisita siya sa nayo ng Sinks kasama si Dr. Anaro bilang bahagi ng kanilang mga tradisyon sa pagsasaliksik. Doon, sinisiyasat nila ang lagay ng panahon at geological strata sa matataas na bundok, ngunit ang paborito niya ay ang makilala ang hindi kapani-paniwalang mga lokal na tinatawag na Sinks. Sumang-ayon si Matthew, na nagsasabing grupo sila ng mga barbaro at walang nakakatuwa sa kanila. Pero, tulad ng dati, kailangan ni Ekta ng Q para pag-usapan ang tungkol sa mga babae, kaya sinagot niya na ang mga babae ay magaganda at masigla, at sinusunod nila ang matriarchal system, na mukhang napaka-empowering. Pagkatapos, sumama din sa kanila sina Yater Shino, Haroma, at ang prinsesa, at kapag tinanong ng prinsesa kung ano na ang kanilang pinagkakaabalahan, sumagot si Yater Shino na mas mabuting huwag na lang nilang tanungin ang mga lalaki kung ano ang kanilang ginagawa dahil siyam sa bawat 10 beses, ito ay palaging isang bagay na walang kabuluhan. Hindi nagtagal, ang isang pilyo na Ekta ay nagsimulang maging masyadong casual kay Haroma, ngunit pinatahimik siya ni Yater Shino ng isang malakas na sipa sa kanyang paa, na humihingi sa kanya na humingi ng paumanhin sa sandaling ito dahil isang kasuklam-suklam na lalaki lamang ang magsasabi ng ganoon sa isang babae. Hindi nagtagal, naging seryoso muli silang lahat at ipinaalam sa kanila na pinag-uusapan nila ang paglalakbay sa hilagang rehiyon. Ipinaliwanag ng prinsesa na bukod sa pakikitungo sa mga magnanakaw at hayop sa rehiyon ng bundok, ang lugar na iyon ay isang napakapurol na rehiyon at isang 6 buwang deployment na tiyak na magdudulot sa kanila ng kasawian. Tinanong niya si Yater Shino kung hindi ba siya mababagot doon. Siya ay tumugon na ito ay isang perpektong destinasyon para sa isang walang katuturang babae tulad niya, higit pa rito, nais niyang labanan ang maraming totoong laban hanggat kaya niya. Hindi nagtagal, sumakay sila sa mga karwahe at nakarating sa Imperial Army Northern Region Garrison kung saan sila ay buong pusong tinatanggap ng mga lokal. Ang Commander-in-Chief ng Hilagang Rehiyon ay nagsimulang mag-alala tungkol sa silangang rehiyon, na inalis sa kanila ng Kyoka. Sinabi niya na kung maaari siyang magpadala ng ilang higit pang mga sundalo, ang maliit na Kyoka ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na lusutan ang rehiyon at magdulot ng napakaraming pagkasawi. Bukod dito, ang pagpapadala ng kanilang counterattack sa Kyoka ay nakasalalay sa katapatan at pagiging makabayan ng mga sundalo. Mamaya sa isang party, ang kanyang ordinansa para sa mga kabalyero, kung saan ang isang garrison na namamahala ay nagpakilala sa kanyang sarili, at si Matthew ay nagtataka kung siya ay maayos dahil tila siya ay maaaring masawi anumang sandali. Hindi nagtagal, naging mas masaya ang party, habang pakiramdam ni Ekta ay matutulog na siya sa sarili niyang mga paa. Ngunit biglang, isang sundalo ang lumapit sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang First Lieutenant Xander sa 1st Regiment ng Northern Garrison, at siya ang magiging instructor nila saglit. Bahagyang nagbiro si Xander na narinig niya na tungkol sa isang problemadong bata sa gitna ng mga kabalyero, at makita si Ekta na nakatayo na parang nag-iisa sa dulong bahagi ng silid, automatiko niyang napagtanto na siya ang problemadong bata. Biglang, isang weirdo na may buff body ang lumabas mula sa karamihan at tinawag si Yater Shino, sinabing matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Clean ear ng mga tao ang daan para kay Yater Shino, na mapanganib na humarap sa kanya, na nagtatanong kung may kailangan siya sa kanya. Inihagis ng weirdo ang 2 talem sa kanya at inanyayahan siyang makipag-spar sa kanya. Pagkatapos humingi ng pahintulot mula sa Commander-in-Chief, binigay ni Yater Shino ang isang blade kay Haroma, na nagdedeklara na kailangan niya ng maraming blades kapag nakikipaglaban siya sa maraming kalaban. Pero sa ngayon, sa isang kalaban lang, sapat na sa kanya ang isang blade. Sinugod siya ng galit na weirdo, at patuloy na iniiwasan ni Yater Shino ang kanyang mga pag-atake. Sa kabilang banda, ang prinsesa ay sumama kay Ekta, na nagpahayag na ang mga kasanayan ni Yater Shino ay hindi dapat kutsain ng ganito.
Mataimtim na sinagot ni Ekta na ang estilo ni Yater Shino ay sinadya upang kutsain dahil ito ang tradisyonal na estilo ng dalawang sandata, na isang espesyal na pribilehyo na ibinibigay ng emperador sa mga igsam bilang simbolo ng kanilang pagiging walang talo, hanggat hindi sila matatalo sa labanan ng espada. Dito, masigasig na sinusunod ng mga igsam ang mga alituntunin, palaging patuloy na nagdadala ng dalawang espada sa kanilang mga arsenal, at sila ang simbolo ng kawalan ng kakayahan. Di nagtagal, hinampas ni Yater Shino ang espada ng weirdo ng buong lakas, pinalipad ito sa buong silid, sa wakas ay natalo siya. Gayunpaman, kinikilala niya na kasing lakas ng bakal ang kanyang mga pag-atake, at ikinararangal niyang magkaroon ng pagkakataong labanan siya. Ang mga tao ay nag-cheer sa kanila, habang sinabi ni Ekta sa prinsesa na si Yater Shino ay isang sundalo na maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay upang panatilihin ang kaayusan ng imperyo, at protektahan siya dahil siya ay isang miyembro ng hari. Kinaumagahan, ginabayan sila ni Xander sa lugar kung saan kailangan nilang magbantay at protektahan laban sa mga kaaway. Si Xander ay mukhang isang tamad na kasamahan na hindi talaga interesado sa mga digmaan tulad ni Ekta, at ipinaalam niya sa kanila na sila ay naghahanap ng mga pampalakas dahil walang gustong pumunta sa mapanganib na rehiyong ito. Itinuro niya ang Great Peak ng Alar Mountain, na itinuturing ni Netherway at Ekta na isang malaking tuktok ng bundok na tinawag na Great Stairway to God. Ngunit wala pang kaaway ang nakatawid sa bundok para makapasok sa hilagang rehiyon, at sumang-ayon si Xander. Maingat na nag-iisip si Yater Shino at sinabi na kung walang panlabas na banta, posibleng nangangahulugan iyon na maraming panloob na panganib na kailangan nilang abangan. Sumang-ayon si Xander sa kanya, sinabi na narito sila upang bantayan ang mga tribo ng Senak na mga taong imperyal, ngunit hindi sila kabilang sa kanilang kaharian. Nagkaroon sila ng maliliit na salungatan sa kanila, ngunit humigit kumulang 2 taon na ang nakalipas, ang Senak ay huminto sa pagdudulot ng kaguluhan, kaya narito sila upang ipakita sa kanila ang kanilang napakalaking kapangyarihan at puwersang militar, at gamitin ito upang tahimik na pilitin silang panatilihin ang kapayapaan sa kanila. Hinahanap ni Xander si Ekta ngunit wala siya sa kanila, kaya binigay ni Sorya ang mensahe sa ngalan ni Ekta na nilabag niya ang mga regulasyon ng militar, at kusang pumasok sa kwartel ng detensyon. Sa kabilang banda, sa kwartel pilit inaalis ng isang opisyal ng militar ang mga librong isinulat ng isang babae. Kung saan sinubukan niyang magprotesta, at naghanda siyang hampasin siya dahil sa pagbabasa ng mga aklat na isinulat ng taksil na si Dr. Anaro, pero pinigilan siya ni Ekta. Tinanong ng opisyal ng militar kung ano ang ginagawa ni Ekta, at mahinahon niyang sinagot na siya ay isang passerby night na ang gawain sa buhay ay palayasin ang lahat ng luha mula sa lahat ng mga babae sa mundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa bookshelf, pinahahalagahan kung paano talaga ginawang posible ng teknolohiya sa pag-imprenta ang pagprint ng napakaraming libro, ngunit napakamahal pa rin ng mga ito para sa isang ordinaryong tao at maaaring magastos sa kanila ng malaking halaga, na nagpapakita na ang opisyal ng militar ay kumukuha ng mga libro upang ibenta ang mga ito sa merkado at kumita ng malaking pera mula sa mga ito. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pag-aakusa, at ang opisyal ng militar ay nagalit kay Ekta, at agad itong sinuntok. Nagpa siya si Ekta na hawakan ang sitwasyon gamit ang kanyang bibig, at itinanong kung napupuot siya sa mga surot or hindi. Sumagot ang opisyal ng militar na wala siyang pakialam at patuloy na hinahabol si Ekta. Palihim na tinamaan ni Ekta ang dingding ng kubo, at biglang bumagsak ang isang makamandag na gagamba sa mukha ng opisyal patungo sa kanyang katawan, na napilitang tumakas ang opisyal. Kinuha ni Ekta ang libro at iniabot sa babaeng nagngangalang Kanari, tinanong kung ano ang paborito niyang bahagi sa libro. Sumasagot siya na ito ay ang pagsusuri ng rehiyon ng Older, na nagsasabing kapag sinuri ang rehiyon ng Older ng imperyo sa liwanag ng Sync Spirit Worship, maaaring makakita ang isang tao ng maraming bagay na kakaiba. Bago makasagot si Ekta, tumabi sa kanya si Xander at hinawakan siya sa kanyang kwelyo, hinayla siya palayo habang sinasabing hindi pa siya nakakakilala ng isang lalaki na tatalikuran ang pagsasanay sa militar para pumili ng mga babae. Dinala niya siya sa mga piitan para bigyan siya ng 3 araw na parusa, ngunit nakatakas si Ekta. Habang tumatakas, nakakita siya ng kakaibang tanawin sa isa sa mga piitan. Bumalik sa hilagang garrison, ang buff weirdo na opisyal na si Danzo ay nagbibigay ng isang mahirap na oras kay Terway, na pinipilit siyang makipag-spar sa kanya tulad ng ginawa niya kay Yater Shino. Ngunit si Terway ay nag-aatubili dahil siya ay magaling lamang sa mga baril, at mga blades ay hindi sa kanya bagay.
Nang mapansin ng prinsesa na lumalala ang mga bagay, hiniling ng prinsesa kay Danzo na ihinto ang pagiging kilabot sa pamamagitan ng panunuya sa kanyang mga kabalyero sa kanyang harapan, at bukod sa lahat, nasa mga baril ang kakayahan ni Turway, kaya hindi na kailangan ang pagpilit sa kanya na makipag-spar. Nang marinig ito, ang weirdo ay kapansin-pansing lumuhad para humingi ng tawad sa prinsesa, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanila, na lalong nagpahiya sa prinsesa. Upang mapahusay ang mga bagay, iminungkahi ni Yater Shino ang isang laro ng chess sa pagitan ni Turway at Danzo upang subukan sila sa isang labanan ng talino sa isang chessboard. Di nagtagal, nagsimula ang laro, at si Turway, bilang isang henyo sa chess, ay patuloy na tumatalo sa kanya ng madali. Sa wakas, tumayo si Danzo sa galit at lumabas ng kwarto. Biglang pumasok sa kwarto ang isang mahinang binata na humihingi ng tubig, at napagtanto nilang lahat na si Ekta pala ito, na 3 araw na nagugutom dahil hindi siya sumali sa military exercise. Hindi nagtagal, si Ekta ay binigyan ng pagkain at tubig, at dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang katinoan, nakuha ang kanyang karaniwang sassy attitude. Hinalok siya ni Yater Shino ng ilang pagkain na inipon niya para sa kanya, at nagulat ang lahat nang makita kung gaano kasigle si Yater Shino pagdating kay Ekta. Kinaumagahan, papunta na si Yater Shino at isang grupo ng mga mababang antas na sundalo para tuparin ang kanilang mga obligasyon sa militar, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama na nila ang major na nakilala nila sa party. Siya ay isang mataas na antas na opisyal na hindi karaniwang pumupunta sa mga misyon, ngunit ipinaliwanag niya na mahalaga para sa kanya na sumali sa misyon na ito dahil ang pagtatayo ng isang base para sa mga sundalo sa labas ng garrison, ay nagbibigay ng mabigat na pasanin sa mga lokal, kaya mahalagang panatilihing masaya sila. Agad na sumang-ayon si Yater Shino sa kanya dahil naniniwala rin siya sa katotohanang umiiral ang digmaan upang itaguyod ang kapayapaan, at hindi dapat sirain ang kapayapaan upang suportahan ang isang digmaan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon sa Kana. Nalaman ng mababang antas ng opisyal ng militar na si Ekta ay lihim na sumama sa kanila sa pamamagitan ng pagtatago sa mga bagahe sa karwahe. Tinanong ni Kanari kung matagal na ba siyang nagtatago para samahan sila. Pinutol niya siya sa gitna, na sinasabi na siya ay payapang natutulog sa karwahe, ngunit sinimulan niya itong itulak nang hindi humihingi ng pahintulot. Pero alam ni Kanari na nagsisinungaling siya, at sikat na si Ekta sa paggawa ng kwento. Hinawakan niya ang kamay ni Kanari at kinaladkad siya sa bayan, na ipinahayag na dapat nilang gamitin ng husto ang kanilang oras habang sila ay nasa bayan. Hindi nagtagal, kumatok sila sa pintuan ng isang matandang babae, at si Ekta ay nagsimulang kumilos na parang isang alpha male sa kanyang mga alindog na sinigurado ang isang baso ng tubig at ilang tubo para sa kanilang sarili. Makalipas ang ilang saglit na pagre-relax ay nagsimula na silang mamasyal sa palengke, at napagtanto ni Ekta na walang anumang laban ang mga tao sa lugar na ito sa mga sundalo, dahil parang wala naman silang pakialam sa kabila ng napakaraming sundalo sa paligid nila. Sumang-ayon si Kanari sa kanya at ipinaalam na ang bayang ito ay isang mahalagang base militar, kaya pinilit ng major na maging maingat sa kung paano sila makikipag-ugnayan sa mga lokal. Nang tanungin ni Ekta ang tungkol kay General Sefron, ang pinunong tumanggap sa kanila, ang sagot niya ay ang general ang laging naglalagay ng major sa lahat. Napagtanto ni Ekta na walang ginagawa ang lalaking nasa ibabaw, at maaring ang major ang namamahala sa pagbabantay sa general. Sinasabi sa kanya ni Kanari na sa tuwing may kinalaman sa Senak palaging si General Sefron ang nag-uutos dahil malamang na gusto niyang maging masama sa mga tribong iyon. Nang marinig ito, naalala ni Ekta ang kakaibang tanawin na nakita niya sa isa sa mga piitan, at naalala niyang nakita niya ang maraming kasamang espirito na nakakulong sa isang madilim na kulungan kung saan wala silang ilaw. Kung walang liwanag, ang mga espirito ay hindi makakagalaw o makakagawa ng anuman. Hinarap niya si Xander para sa pagtanggal ng mga espirito mula sa mga nakakontrata sa kanila, dahil iyon ay labag sa mga turo ni Alderan at tiyak na isang pang-aabuso sa espirito. Sumagot si Xander na ang mga utos na iyon ay galing mismo sa General Sefron. Napagtanto ni Ekta na ang mga espiritong iyon ay inalis sa Senak, at karamihan sa kanila ay mga espirito ng apoy at hangin. Kung wala ang dalawang espiritong ito, ang Senak ay magiging halos walang kapangyarihan, at ito ay isang desperadong hakbang upang sirain ang kalooban ng Senak. Alam ni Ekta na ito ang pangunahing dahilan kung bakit makikipagdigma ang Senak sa mga lokal, dahil gusto nilang mabawi ang kanilang mga kasama sa espirito na malupit na ninakaw mula sa kanila.
Sa kasalukuyan, sinabi ni Kunwari kay Ekta na mayroon siyang pangunahing tanong tungkol sa librong pinag-uusapan nila noon. Nakikita niyang kakaiba na ang Senak ay nagsasalita tungkol sa mga espiritu nang hindi binabanggit ang Diyos na si Alderan, dahil itinuro sa kanya na ang apat na dakilang espiritu ay ipinadala ng Diyos mismo sa mundo ng mga tao. Ayon sa teoryang ito, maaaring kailanganin nilang tanungin ang kanilang relihiyon at matuto mula sa Senak na hindi naniniwala sa Diyos, at maaaring totoo ito dahil ang mga espiritu ay hindi kailanman umamin na sila ay ipinadala ng pinakamataas na kapangyarihan. Idinagdag niya na ang mga pangunahing alituntunin ng rehiyon ng Alder ay kinabibilangan ng pagsunod sa mga utos, ngunit ang espiritong relihiyon ng Senak ay walang ganoong mga utos. Kaya ayon sa kanya, ang mga relihiyon ay umiiral lamang upang magbigay ng pasasalamat sa apat na dakilang espiritu, at ang iba't ibang mga pagdiriwang ay nagpapakita ng pasasalamat, at ang relihiyon ay walang kinalaman sa mga utos at tuntunin. Kung ang sinasabi ng aklat ay tama at ang relihiyon ng Alder at ang pagsamba sa espiritu ay hindi totoo, kung gayon ang tunay na kalikasan ng mga espiritu ay walang kinalaman sa pagiging mga mensahero ng Diyos na si Alderan. Biglang napasigaw si Ekta sa tuwa na sinira ni Kunwari ang sumpa ng Diyos na isang nakakabalisa na ideya na binabaluktot ang katotohanan sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa anumang bagay na hindi nakikinabang sa Diyos. Nagsimula siyang sumayaw sa kagalakan, na sinasabi na maliban kung may some-ire sa sumpang iyon, hindi sila kailanman makakapaniwala sa agham at sa mga kababalaghan nito. Sa kabilang banda, huminto si Yater Shino, ang major, at ilang sundalo sa mga tarangkahan ng katedral. Iminungkahi ni Yater Shino na manatili sa labas habang ang major at ang mga sundalo ay papasok sa lugar. Sa sandaling binuksan nila ang mga tarangkahan, nakita nila ang isang lalaking inatake, at nang makita ito, hiniling ng major sa kanyang mga sundalo na lumikas. Ngunit bago nila magawa iyon, napapaligiran na sila ng isang grupo ng mga taong handang umatake sa kanila. Nang marinig ang kaguluhan, nagmamadaling pumasok si Yater Shino sa katedral at natarante nang makita ang major na inatake ng isa sa mga lalaki. Agad niyang iniindayog ang kanyang espada at nagsimula ng pagpaslang, ngunit ang iba pang mga lalaki ay nakatakas. Sinabi ni Yater Shino sa nasugatan na major na hahabulin niya ang kalaban, at tatakbo palabas upang sundan ang natitirang mga lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sina Ekta at Kunwari sa katedral, at sila ay nagulat sa lahat ng pagdanak ng dugo. Sinuri ni Ekta ang eksena at napagtanto na 5 sundalo ng Imperial ang nasawi kasama ang isang tao ng Senak at ilang residente. Lumipat si Ekta sa loob ng mansyon at nakita niya ang isang tumpok ng mga damit na may sagisag ng Alder at mga pilgrim, at nagtataka si Ekta kung paano ito napunta sa Senak. Sa kabilang banda, hinahabol ni Yater Shino ang mga taong Senak, ngunit napahinto siya sa kanyang mga hakbang nang makita niyang napapalibutan sila ng maraming Senak. Pagkatapos ay nakita niya ang isang binibini na may tradisyonal na uniforme na nag-akuse sa kanila ng pagnanakaw ng kanilang hashiko, at hindi nagtagal ay napagtanto ni Yater Shino na ang pinag-uusapan niya ay mga espiritu. Galit siyang sumigaw na hiniling sa kanila ng mga tao ng kaharian na sundin ang kanilang mga tuntunin. Ipinagbawal silang magbenta sa mga bayan, at halos wala silang binabayaran sa mga millet na kanilang itinatanim. Dahil sa lahat ng kalupitan na ito, napilitan silang magnakaw. Hiniling sa kanya ni Yater Shino na ilista ang kanilang mga hinihingi, at sumagot ang komandante na wala siyang gusto ngayon dahil hawak na niya ang mga bagay-bagay sa kanyang kamay, at gagawin ang mga bagay tulad ng dati. Magpapatuloy sila upang talunin ang mga sundalong Imperial, babawiin ang kanilang mga espiritu mula sa kanila, at ibabalik ang mundo ng Senak sa paraang nararapat sa pamamagitan ng pagdedeklara ng isang banal na digmaan. Inanunsyo ng ginang ang kanyang pangalan bilang Namir, na siyang pinuno ng Senak, at hindi nagtagal ay idineklara niyang bukas ang banal na digmaan. Bumalik sa garrison, nalaman ng lahat ang tungkol sa banal na digmaan, at ang mga kabalyero ay nagngangalit sa galit dahil pinaslang ng Senak ang major. Samantala, si Ekta ay nakikipag-usap kay Yater Shino, na humihiling sa kanya na hayaan siyang suriin muli ang sitwasyon bago pumunta sa digmaan. Nang marinig ang kaguluhan, galit na inihampas ng kakaibang si Danzo ang kanyang mga kamao sa mesa, nagtatanong kung paano nasasabik ang mga kabalyero sa pakikipagdigma laban sa sarili nating mga tao. Ipinahayag niya na handa siyang makipagdigma kung ito ang Koken Army, ngunit bilang isang kabalyero, hindi siya maaaring maging kasangkapan para sa pagpaslang.
Nagulat ang lahat na ang isang sparring enthusiast, si Danzo, ay laban sa digmaan, at ipinaliwanag ni Yater Shino na ang isang kabalyero ay dapat mag-atubili na ituro ang kanyang talem sa isang kapwa imperial citizen. Si Ekta ay nawala sa malalim na pag-iisip, at pagkatapos ay sinabi niya na ang salitang banal na digmaan ay wala sa diksyonaryo ng Senak dahil hindi nila itinuturing na mabuti or masama ang digmaan, lumalaban lang sila sa mga digmaan para mabuhay. Ang tanging bagay na itinuturing nilang banal ay ang apat na dakilang espiritu. Pagkatapos ay iginiit na sinabi ni Ekta sa kanila na may nagbigay sa Senak na handa ng dahilan para makipagdigma. Kinaumagahan, naghahanda na ang lahat para makipagdigma laban sa Senak, at ang prinsesa ay tutol pa rin sa pakikipagdigma laban sa sarili nilang mga tao. Kaya hiniling niya kay Yater Shino at sa lahat na makabalik ng ligtas. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na hindi sinabi ni General Saffron sa Central Kingman ang tungkol sa digmaan, at nagbibigay lamang siya ng mga utos sa kanyang sariling mga kapritsyo at kagustuhan. Sa lalong madaling panahon, ang digmaan ay magsisimula, at ito ay tatawaging Northern Katvar Rebellion, na tila mas malaki kaysa sa anumang labanan, na nabahira ng dugo ng sarili nitong mga tao ang mga pahina ng kasaysayan. Ang digmaan ay nagpapatuloy sa loob ng ilang linggo at buwan, habang si Ekta at ang kanyang mga kaibigan ay tinawag sa pangunahing bakuran upang magbigay ng kanilang serbisyo sa hukbo. Ang matanda at malupit na si General Saffron ay sumisigaw sa galit dahil ang digmaan ay humahaba sa mahabang panahon, at sila ay nawawalan ng maraming sundalo araw-araw. Sinabi sa kanya ng sundalo na ang Platen ay hindi ginagamit sa matataas na lugar, at ang kabundukan ay nagpapahirap sa mga sundalo na sumulong dahil sa maraming mga hadlang. Ang pinakamagandang opsyon ay maaaring ang umatras. Sa galit, ipinahayag ng general na nakikipaglaban sila sa isang grupo ng mga unggoy sa bundok, at ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Nang maglaon sa pulong ng Platen, ipinahayag ng commander na ang mga bagong kabalyero ay bibigyan ng iba't ibang posisyon, na malinaw na nagpapahiwatig na kailangan nilang lumaban mula sa mga linya sa harap. Samantala, ang mga opisyal na may mababang ranggo, na pinamumunuan ni Kanari, ay dumating sa isang abandonadong kampo kung saan ipagtatanggol nila ang mga hangganan hanggang sa sila ay masawi. Sa kabilang banda, binisita ni Ekta si Haroma, na hinihiling na makipag-dinner sa kanya. Umupo sila at nag-usap, at ipinaalam sa kanya ni Haroma na napaka-busy ng field hospital sa mga araw na ito, at higit pa rito, kulang sila sa mga regular na supply tulad ng mga benda at gamot. Si Ekta at ang kanyang koponan ang may pananagutan sa transportasyon, at nagpahinga siya ng ilang oras upang bisitahin si Haroma. Sinabi sa kanya ni Haroma na nais niyang gumawa ng panukala sa punong tanggapan, at hinimok siya ni Ekta na gawin iyon dahil ang field hospital ay dapat nasa likuran, or lalo na sa mas mababang lugar. Habang sila ay abala sa pag-uusap, isang malakas na tunog ang tumunog, na nagpapahiwatig na sila ay inatake ng kalaban. Inutusan kaagad ni Ekta ang kanyang plata na sina Matthew at Turway na manguna, habang inutusan ni Yater Shino ang kanyang plata na sakyan ang mga kabayo at manatili sa standby. Tinanong ni Matthew si Ekta kung dapat silang sumali sa mga puwersang nagtatanggol at lumaban mula sa mga harapan. Sumagot si Ekta na maraming kaguluhan doon, kung sila ay sasali sa kanila, sila ay mahuhuli sa crossfires. Inutusan ni na Ekta at Turway ang plata na pamwesto at huwag magpaputok hanggat hindi dumadaan ang mga kaalyado, at tanging ang plata ni Ekta ang maghahanda para sa isang pag-atake, habang ang plata ng kabalyeryo ni Yater Shino ay kailangang tumayo sa likuran. Hindi nagtagal, lumapit si Matthew kay Ekta at nag-aalangan na nagtanong kung paano siya magiging kalmado gaya niya. Kaya't sinimulan ni Ekta na sabihin sa kanya ang kwento ng isang matapang na general at isang duwag na general, na hindi direktang nagsasabi sa kanya na kapag nakilala niya ang kanyang mga takot, siya ay sapat na kalmado upang harapin ang mga panganib. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga Senak ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanila, habang si Ekta ay nag-uutos sa kanyang plata na magpasikat ng mga ilaw sa kanila, na nagpapabulag sa kalaban habang sila ay pinaputukan at tinutusok, sinasamantala ang sitwasyon. Susunod, inutusan ni Matthew ang kanyang plata na sumugod gamit ang mga beams at baril. Sa wakas, hiniling ni Ekta kay Yater Shino na isulong ang kanyang kabalyeryo at umaksyon sa mga tribo. Hiniling ni Yater Shino sa kanyang mga sundalo na guluhin ang gitna ng mga tribo at palibutan sila mula sa lahat ng dulo, pinapaslang at pinapabagsak sila ng malakas na puwersa. Pagkaraan ng ilang sandali, iniulat ni Matthew kay Ekta na ang kalaban ay naalis na at walang nasawi sa kanilang grupo.
Tinatanong ni Ekta kung naging madali para sa kanila ang pagpaslang sa napakaraming tao, at agad na tumanggi si Sorya. Sa kabilang banda, kausap ni Kanari ang isang kasamahan sa kampo na kanilang tinutuluyan. Sinabi sa kanya na siya ay may asawa, ngunit ang kanyang asawa ay nasawi, at siya ay pinalayas ng pamilya. Gayunpaman, pinahusay nito ang kanyang interes sa pagbabasa ng mga libro, lalo na ang isinulat ni Nadar at Ray. Kinuwento niya sa kanya ang tungkol kay Ekta at kung paano sila nagkakilala dahil sa libro. Biglang tumunog ang kampana, at nang mabilis silang umakyat sa kuta, napagtanto nilang napaliligiran sila ng senak mula sa lahat ng dako. Ang kuta na ipinagkaloob sa kanila upang alagaan ay ganap na ngayong nasakop. Kinaumagahan, ang balita ng kampo na nahuli ng senak ay kumakalat na parang apoy, at ang commander-in-chief ay tumatakbong parang balisa. Inutusan niya sina Ekta at Matthew na kunin ang kanilang platan at muling makuha ang kampo, ngunit sinubukan ni Ekta na mag-drill sa kanya. Hiniling niya sa commander na payagan ang platan ni Turway na samahan din sila dahil ang kampo ay maraming senak, at ang pag-atake sa kanila ng maliit or pantay na bilang ng mga sundalo ay tiyak na magpapatalo sa kanilang lahat. Nag-aalok siya na hulihin ang kampo sa loob ng 1 oras kung papayagan si Turway na samahan sila, at sa wakas, atubiling pumayag ang commander. Ngayon, si Ekta, Turway, at Matthew ay nagtatago sa likod ng isang malaking bato, na nagbabantay sa kampo mula sa malayo. Idineklara ng takot na Matthew na hindi posibleng ibagsak ang kampo sa loob ng 1 oras, ngunit kumpiyansa na sumagot si Ekta na kung magiging maayos ang lahat, maaari nilang makuha ang kampo sa loob lamang ng 20 minuto. Sinabi ni Ekta kay Turway na dalhin ang kanyang pleton, at samantala, ipinaliwanag niya kay Matthew na bibigyan sila ni Turway ng suporta sa apoy mula sa itaas, habang si Ekta at Matthew ay susugod. Si Matthew ay sumisigaw sa gulat na nagsasabi na ang airgun ay may mabisang hanay lamang na 40 mga hakbang, at ito ay mapanganib na sumulong sa planong ito. Hindi nagtagal, nakita ng senak ang isang platan na papalapit sa kanila, at agad silang naghanda para salakayin sila. Ngunit bago sila makapag-atake gamit ang kanilang mga canyon, sinimulan silang atakihin ni Turway mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Ekta kay Matthew na nagagawa ni Turway na magpaputok ng mga bala mula sa malayo, dahil nagukay siya ng maliliit na ridges sa bar aisles ng baril upang paikutan ang bala, na ginawa itong tuwid na linya na may mas matatag na trajectory, na naging 5 beses na mas tumpak kaysa sa isang normal na baril. Ito ay isang bagong teknolohiya na naimbento ni Dr. Anaro, sikat na tinatawag na air rifle. Di nagtagal, inalis ni Turway ang lahat ng mga sharpshooter ng kaaway, at hiniling ni Ekta sa kanilang platan na manguna at magmarcha pasulong. Makalipas ang ilang oras, nakuha na nila ang kampo mula sa kalaban, at naging posible ang lahat dahil sa teknolohiyang nakatago sa kahon ni Dr. Anaro na ibinigay niya sa kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal, nagsama-sama sila, at lahat ay hindi makapaniwala kung paano nagawa ni Turway na mapaputok ang 6 na canyon na may 4 na bala. Tumugon si Turway na ang mga bagong rebolusyong ito, salamat sa agham, ay maglalabas ng bagong panahon ng teknolohiya, at ang mga sharpshooter ay tatawagan na ngayong mga sniper. Hindi nagtagal, tumakbo ang isang sundalo patungo sa kanila, na ipinaalam na wala ang unang tenyente na si Nazo, at humihiling ng tulong ang kampo sa frontline. Nakakita sila ng mga sugatang sundalo, at agad na pinatawag ni Ekta ang isang medic. Inutusan din niya ang kanyang mga kaibigan na huwag sabihin ito kahit kanino dahil simula ngayon ay siya na ang mag-order. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kampo, at pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, hiniling ni Ekta sa lahat na magkampo sa paanan ng bundok sa loob ng 2 araw. Kapag nagtatalo sila, sinasagot niya na mahalaga na gawin iyon. Sinuportahan ni Yater Shino si Ekta, na nagsasabi na kailangan nilang maglaan ng oras upang umangkop sa altitude or hindi sila makakaakyat sa itaas. Ipinahayag ni Ekta na nakikipaglaban sila sa isang mapanganib na labanan sa tuktok ng Great Alifer Mountains, at kailangan nilang sundin ang mga alituntunin ng mga bundok. Ang hangin ay mas manipis sa kabundukan at nagiging sanhi ng lahat ng uri ng sakit, habang tinatawag ito ni Dr. Anaro na alpine sickness. Upang panatilihing ligtas ang mga kasama, hindi niya maaaring laktawan ang taas ng isang hakbang. Nagsimulang maglakad sina Ekta at Yater Shino patungo sa kampo kung saan nakapwesto si Kanari at ang kanyang mga kasama, at pagdating nila doon, nakita nila ang masamang eksena ng mga katawan na ipinapakita sa lahat ng dako.
Hindi nagtagal, nakita ni Ekta ang walang buhay na katawan ni Kanari, na puno ng luha ang kanyang mga mata, at malungkot siyang nagpaalam sa kanya at naglakad pabalik sa mga kampo kasama si Yater Shino. 2 araw ng camping sa taglagas ng mga bundok ay lumipas sa isang sandali, at sa lalong madaling panahon oras na para umakyat muli. Matapos ang isang malupit na paglalakbay, nagawa nilang umakyat sa 3,000 meters ng Alifer Mountain. Hindi nila alam na makikita nila si General Xander, na nakatalaga doon bilang pinuno. Muli silang nakita ni Xander, at napagtanto ni Xander na ang mga bagay-bagay ay naging napakababa, at iyon ang dahilan kung bakit si Ekta at ang kanyang mga kaibigan ay ipinadala upang tulungan siya. Tinanong ni Medic Haroma si Xander tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng digmaan, at sumagot siya na malapit na nilang matapos ang digmaan habang ang tatlong puwersa ay patungo para labanan ang Senek sa pamamagitan ng isang hiwalay na kalsada sa bundok. Kapag naalis na ng mga tropang ito ang kalaban, magkikita silang muli sa kabilang bahagi ng bundok. Nang makita ang mapa, idineklara ni Ekta na haantong ito sa pagpilit sa kaaway sa isang labanan, at sigurado siyang ito ang plano ng kasuklam-suklam na General Sefron, ngunit huli na para gumawa ng anumang pagbabago. Inanunsyo ni Xander na pagsasamahin niya silang 5 para maging isang Platon, at itinalaga niya si Ekta bilang commander ng Platon, na hinihiling sa kanya na pamunuan sila. Nang magtanong si Ekta tungkol sa trabahong dapat nilang gawin, casual na sinabi ng kapitan na magsisindi muna sila ng mga siga. Sa mga siga, literal niyang sinadya na sunugin ang mga tahanan ng Senak dahil mahirap itong gawin, ngunit napilitan siyang gawin iyon. Gayunpaman, tiniyak niya sa mga taga-nayon na sila ay dadalhin sa Western Village mamaya. Habang isinasama ang mga taga-nayon, nagreklamo si Ekta sa kanyang mga kaibigan na nagkamali siya sa pagtukoy sa tunay na ugali ni General Xander. Alam ni Ekta na ang general ay may lihim na motibo, kaya't dinadala niya ang mga mahihirap na taga-nayon sa kanluran upang putulin ang pinagmumula ng supply ng kaaway, at kalaunan ay gamitin sila para sa negosasyon. Ngunit kahit na ano paman, ito ay mas mahusay kaysa sa kalahating panganib na diskarte ni General Sefron. Alam ni Ekta na mahigit 100 kilometers ang pinaghihiwalay ng rutang kanilang tinatahak, at malinaw na nangangahulugan ito na marami silang makikitang deserters. Ang masama pa nito, hindi lamang nila binabayaran ang mga pagkakamaling ito, ngunit ang Senak ay nahaharap din sa mga kahihinatnen. Lahat sa ibang nayon ay pinapaslang. Di nagtagal, nang makarating sila sa kampo ng mga refugee, sinimulan ni Ekta na italaga ang mga pamilya sa iba't ibang lokasyon, ngunit biglang, isang batang lalaki ang galit na tumakbo patungo sa kanya, na hinihiling na ibalik ang kanilang nayon. Sinubukan ni Ekta na panatagin siya, sinabi na kapag natapos na ang digmaan, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat ng mga sundalo sa kanilang lupain, ngunit ang bata ay patuloy na nangungulit sa kanya. Pinitik ni Ekta ang kanyang ilong, dahilan para dumyugo ito sa isang iglap, ngunit hindi nagtagal ay sinuntok ng matapang na weirdo na si Danzo si Ekta dahil sa paggawa nun. Hindi nagtagal ay lumuhad siya sa harap ng bata, humihingi ng tawad sa ngalan ni Ekta, at kalaunan ay naglakad patungo sa bumagsak na Ekta. Pero nakakapagtaka, pinasalamatan siya ni Ekta sa pagpapaunawa at pagtulong niya sa mga taga-nayon. Habang hinahanap si Sorya, tinanong si Ekta kung bakit hindi niya sinaktan pabalik si Danzo. Sumagot siya na ginagawa ni Danzo ang tama sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nahihirapang taga-nayon. Mapagtatagumpayan lamang ang mga tao hanggat pinapayagan ng kanilang sitwasyon, at mas mabuting pangalagaan ang mga taong nasa gitna ng dalawang kaaway na nasalanta ng digmaan. Makalipas ang ilang araw, ang mayabang na si Sefron ay nasa pedestal na muling nagpahayag. Ipinahayag niya na ang digmaan ay malapit nang matapos, at ang lokasyong ito ay maaaring ang huling lokasyon para sa labanan. Aalis sila bukas para sa labanan, kaya para sa gabi, kailangan nilang magpahinga ng sapat at makakuha ng kanilang lakas. Kinaumagahan, isang Platon ang tumungo sa isang landas sa bundok na napapalibutan ng malalalim na lambak at bangin. Tila medyo nabalisa at nag-aalala si General Xander tungkol sa paligid, at napagtanto ni Turway na iyon ay dahil maaaring atakihin sila ng mga air mortar mula saan man sa likod ng mga bundok. Pagkatapos, si Ekta ay sumama sa kanila at hiniling sa kapitan na gumawa ng mga kaayusan para sa isang posibleng pag-atake, dahil mas mabuti na maging ligtas kaysa magsisi. Iminungkahi niyang maglagay ng mga kalasag sa gilid ng unit ng kandidato ng opisyal.
Sa pagkuha ng kanyang payo, hiniling ni Xander kay General Saffron na umalis sa kanyang kurso upang may sagawin nila ang plano para sa kaligtasan, at nag-atubili siyang ginawa ito. Hindi nagtagal, sinaludo ni Ekta si Xander sa madaling pagharap sa sitwasyon, at lahat sila ay sumaludo sa kanya sa pagiging isang kamanghamanghang commander. Gayunpaman, tulad ng hula ni Ekta, napapaligiran na naman sila ng Senek, at nagpapaputok sila ng apoy mula sa lahat ng dulo. Hindi nagtagal, nagsimulang masawi ang kanilang mga sundalo, at inutusan ni Ekta si Turway na magmadali at maghanda para sa pag-atake dahil ang kanyang mga tauhan lamang ang may mga air rifles. Di nagtagal, isang grupo ng mga sundalong Senak ang nagsimulang bumaba sa bundok, at ang isa sa kanila ay humampes kay Haroma, ngunit pumasok si Ekta sa pagitan at pinagtanggol siya. Ngunit nang ang mga Senak ay handa ng umatake muli, si Danzo ay dumating upang iligtas sila. Sa kabilang banda, pinoprotektahan ni Yater Shino si Saffron mula sa babaeng Senak Chieftain. Sa lalong madaling panahon sila ay nakikibahagi sa isang labanan, at pareho silang mga pro sa kanilang mga diskarte sa talim, hindi umaatred sa anumang punto. Natutunan ni Yater Shino ang kanyang mga trick at dinaig siya, ngunit bigla siyang tumingin sa kabilang panig at napagtanto na si Danzo ay inatake. Iniwan niya ang babaeng chieftain at tumakbo patungo kay Danzo upang iligtas ito, habang nakatakas ang babaeng chieftain. Sa kabila ng maraming pagsisikap na iligtas si Danzo, sumuko siya sa kanyang mga pinsala at nasawi, ngunit bago masawi, tinawag niya si Yater Shino at hiniling sa kanya na pangalagaan ang kanyang kaharian at imperyo, at tinanong din siya kung magiging matagumpay siya sa pagtataguyod ng karangalan ng kabalyero. Ipinahayag ni Yater Shino na si Danzo ay nakipaglaban ng buong tapang sa kanilang lahat, at siya ay gagantimpalaan para sa bagay na ito. Sa kabilang banda, nakita ng nasugatan na babaeng chieftain na ang kanyang nayon ay nasunog din, at siya ay naiyak na napagtanto na siya ay nawalan ng kanyang pamilya. Tumakbo siya patungo sa kanyang kubo at nakita ang mga bangkay ng kanyang pamilya, habang ang mga sundalo ay nagpaparty mula doon. Galit na galit, sinimulan niyang salakayin ang mga ito at pumaslang ng iilan, ngunit isa sa kanila ang nagpabagsak sa kanya, handang samantalahin siya. Gayunpaman, bago nila magawa ang anuman, sumugod si Ekta, Yater Shino, at ang kanilang mga kaibigan, at sinuntok ni Ekta ang isa sa mga sundalo. Binyantaan niya ang iba na manatili sa kanilang lugar at hiniling kay Yater Shino na tingnan si Nemira, ang babaeng chieftain. Kinukumpirma ni Yater Shino na ayos lang siya, at nakarating sila sa tamang oras para iligtas siya. Hindi nagtagal, pinapagalitan ni Ekta ang mga salbahing sundalo, na may galit na umiikot sa kanyang mga mata, at ipinahayag na wala siyang pakialam kung sila ay mga bayani or mandirigma, ngunit wala siyang awa sa mga hayop na tulad nila. Kinaumagahan, sinuri nila ang sitwasyon, at sinabi ni General Xander na matatapos din ang digmaan, pero hindi pa rin sigurado si Ekta tungkol doon at sinabing kagabi, hindi lang ang Senak ang umatake sa kanila, kundi pati din ang Kalikar, ang Ghost Squad ng Kayoka Kingdom. Nang tanungin ni Matthew na ang mga nasasangkot sa digmaan ay Kayoken din, sumagot si Ekta na medyo malinaw ito dahil napakahusay ng mga diskarte nila, kabilang ang mga pagpaslang, digmaang gerilya, at mga diskarte sa talim. Hindi nagtagal, napagtanto ni Turway na may mga air rifles ang kaaway, walang iba kundi ang Kyoko Republic ang maaaring magkaroon ng mga ito, kung saan ang kanilang air rifle ay lumulutang. Habang sila ay abala sa pag-uusap, isang lalaking nakasuot ng puting balabal ang nakasakay sa kabayo ang nagpakita sa harap nila at nagpakilala bilang pinuno ng pangkat ng inspeksyon ng Aldera. Nakatanggap sila ng mga reklamo na ang hilagang rehiyon ay lumalabag sa mga patakaran ng kaharian. Inakusahan sila ng paglabag sa apat na dakilang espiritu, at agad na naalala ni Ekta ang mga espiritong nakakulong sa madilim na piitan. Ipinaalam sa kanila ng inspektor na naparito sila upang imbestigahan ang katotohanan, ngunit pagkatapos na makita ang napakaraming espiritong walang buhay na nagkalat sa paligid, natiyak na nila na si Saffron ay nagkasala sa kanyang mga krimen. Nagsimulang magdahilan ng isang natakot na Saffron, ngunit hiniling sa kanya ng inspektor na isave iyon para mamaya kapag nakuha na niya ang opisyal na patawag para makarating sa punong tanggapan. Pagkasabi nito, bumalik ang inspektor, at inutusan ni Saffron si Ekta at ang kanyang mga kaibigan na habulin sila. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman nila na ang hukbo ng Aldera ay nakapaligid sa hilagang garrison sa malaking bilang, malinaw na nagpapahiwatig na ang Kyoka ay minanipula ang Senek, at ngayon ay mayroon din silang Aldera sa kanilang panig.
Gayunpaman, ang hilagang garrison ay naubos na pagkatapos ng matagal na labanan, at hindi nila kayang makipaglaban sa isa pa. Hindi nagtagal, nakarating ang balita kay Sephron, na nagsimulang kumilos na parang balisa na hayop. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na harapin ang kaaway or umatras, ngunit ang mga sundalo ay pagod na makipaglaban. Hindi nagtagal, iminungkahi ni Ekta na maglagay sila ng retreat support unit sa likuran habang sinusubukang iantala ang kalaban. Bukod dito, mayroon silang mas mababa sa 8,000 sundalo, at kung nais nilang sumama sa isang labanan sa depensa, kailangan nilang maglagay ng hindi bababa sa 6,000 sa base, at 2,000 ang gagamitin para sa suporta sa pag-atras. Ipinaliwanag pa ni Yater Shino na, bago magsimula sa isang pagtatanggol na labanan upang bumili ng oras para sa pag-urong, kailangan nilang magkaroon ng isang unang labanan upang magkaroon ng oras upang maghanda. Para dyan, kailangan nilang gumamit ng isang batalyon na humigit kumulang 6,000 sundalo. Sumang-ayon si Xander kay Yater Shino at hiniling kay Sephron na ilipat ang utos sa kanya, habang si Ekta ay nagmumungkahi na kumbensihin ang Senak na magbigay ng kanilang tulong para sa labanan na ito, na iniiwan ang lahat ng naguguluhan. Sa gabi, binisita ni Ekta si Namir, na nakatali sa mga lubad, at humingi ng paumanhin sa kanya. Galit niyang sinisisi ang mga ito sa pagiging mga halimaw na tumalo sa kanila sa labanan, at ngayon ay minamaliit nila ang Senak. Sinabi ni Ekta na wala siyang intensyon na humingi ng tawad sa mismong kawalang katauhan ng digmaan, ngunit hihingi siya ng paumanhin para sa walang kabuluhang karahasan at pagpaslang na dulot ng mga hindi man lalaban sa kanilang nasasakupan. Hindi nagtagal, kumuha ng punyal si Ekta at ikinwento ang mga ngaso na kinailangang putulin ang daliri dahil aksidenteng naatik ang anak ng isang mangangalakal. Pagkasabi nito, masakit din niyang pinutol ang kanyang daliri, bilang paalala at tradisyonal na paraan ng paghingi ng tawad, at iyon ang kwento sa kanya ni Namir 9 na taon na ang nakalipas. 9 na taon na pala ang nakalipas nang magkakilala sina Ekta at Namir, at hindi nagtagal ay nakilala na rin ni Namir si Ekta. Hindi nagtagal, hiniling ni Ekta kay Namir na gumawa ng 3 pabor para sa kanya, ang isa ay tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad sa mga maling gawain. Pangalawa, natulungan sila ng mga Senak na itaboy ang banal na hukbo ng Aldera. Napagtanto ni Namir na ang Aldera ay parehong hinahabol ang kaharian at ang Senak, at nilayo nilang durugan ang dalawa sa ngalan ng pagliligtas sa mga espiritu. Ngunit ang Aldera ay isang pawn lamang sa malaking labanang ito, at ang tunay na kalaban ay ang Kyoka Republic, na nagturo sa kanila ng mga taktikang militar at pakikidigmang gerilya. Nagbabala siya na kung kukunin ng Aldera ang kontrol, hindi sila magpapakita ng awa sa Senak at sa kanilang mga tradisyonal na paniniwala. Kung tutulungan siya ni Namir, gagarantyahan niya ang isang lugar para sa Senak sa imperyo kapag natapos na ang lahat ng ito. Nang magtanong si Namir tungkol sa ikatlong pabor, sumagot siya na pinahihintulutan siya ni Namir na patuloy na tawagin siya sa kanyang pangalan. Hindi nagtagal, tinanggap ni Namir ang kanyang mga kahilingan at nagpa siya na tulungan siya. Habang bumabalik, casual na ipinaalam sa kanya ni Yater Shino na ang daliri na matapang niyang pinutol ay hindi nababalik. Sumama sila sa kanilang mga kaibigan, at ipinaalam ni Ekta sa kanila na magpapadala si Namir ng 800 lalaki sa loob ng 2 araw upang tulungan sila, at dapat silang magpasalamat din kay Captain Xander, na tumulong na magbigay ng kanlungan sa mga lumikas na tao sa mga nayon, kaya hindi matagal magtipon ng mga tao. Hindi nagtagal, sumama sa kanila si Xander at masayang ibinalita na sila ay na-promote sa una at pangalawang ranggo na tenyente. Hiniling niya kay Matthew na dalhin ang kanyang platen sa likuran. Si Matthew ay medyo nag-aalangan sa una, ngunit sinabi sa kanya ni Yater Shino na siya ay naging isang magaling na sundalo na ipagmamalaki ang lahat. Pinahahalagahan din niya si Horoma sa pag-aalaga sa mga nasugatan at natatakot ng may dedikasyon, at magkasama silang gagawin ang pinakamahusay na mga opisyal, kaya dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang matuto at palawakin ang kanilang mga abot-tanaw. Hinawakan ni Matthew si Ekta sa kanyang kolyo at ipinahayag na hindi niya ito pababayaan, kahit na siya ay naglalakad sa 100 ng kasawian, at hindi niya ito pababagalan. Sa wakas ay hinayaan na sila ni Ekta na manatili at tumulong sa kanila sa labanan. Pagkalipas ng 2 araw, narating nila ang malaking kagubatan ng Gagel, nagpaplano at naghahanda para sa labanan sa mga plano ni Ekta. Nakakuha lamang sila ng 3.5 araw, at kapos pa sila sa oras at manpower, ngunit kailangan nilang i-clear ang kagubatan upang masubaybayan ang kanilang mga kaaway sa Aldera.
Sa kabilang banda, nalaman ng general ng Aldera ang kanilang plano at nagpas siyang umatake sa lalong madaling panahon upang makuha ang bentahe ng kagubatan. Di nagtagal, natanggap ni Ekta ang balita na sinimulan ng sunugin ng kaaway ang kanilang mga kagubatan sa pagtatangkang alisin ang kanilang takip. Sa timog ng kaharian, nagising si Prinsesa Charlene sa isang bangungot ni Ekta, at hindi nagtagal ay nagising siya na nagtataka kung paano na ang kalagayan ni Ekta at ang kanyang mga kaibigan sa digmaan. Sa lalong madaling panahon, nalaman niya na ang banal na hukbo ng Aldera ay sumalakay sa mga bundok sa mga kampo. Si Ekta ay naghahanda para sa labanan, dahil ang pagsunog sa kagubatan upang mapanatili ang kalaban ay hindi nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan sa kanila, kaya ang pakikipaglaban sa isang digmaan ang tunay na katotohanan. Sumang-ayon si Yater Shino na kung patuloy silang maghihintay habang hindi hahayaang maapula ang apoy, hahanap ng ibang paraan ang kalaban para salakayin sila. Hiniling ni Ekta kay Namira na ipaliwanag ang mga detalye. Sinagot niya na ang bundok ng Alapat ay ang rehiyon ng Senak, at higit pa doon ay ang kagubatan ng Gagol. Ngunit sa pagitan ng dalawa ay isang maliit na landas sa bundok na napakaliit para madaanan ng marami ng sabay-sabay. Ngunit kung mag-iingat sila, kailangan nilang tiyakin na ang Aldera ay patuloy na nakatutok sa kanila upang hindi nila gamitin ang landas na iyon. Kaya, mas mabuting lumaban kaysa maghintay na mapaslang ng malupit. Alam ni Ekta na hindi natatahakin ng kalaban ng ibang landas para salakayin sila, kaya umaasa na lang siya na magagawa niyang i-pin down ang mga ito nang hindi bababa sa 8 araw para makabili ng oras para maihanda ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, ang general ng banal na hukbo ay ipinaalam na ang apoy ay naaapule. Ang matalinong strategist na nagngangalang Jing, na sumali sa banal na hukbo, ay nagpahayag na ang sitwasyon ay nagbago, at gusto ng kanilang kaaway na gawin nila ang parehong paraan. Sa paglubog ng araw, nag-aalala si General Xander na sinusubaybayan ang mga ghost squad mula sa banal na hukbo. Bumisita si Ekta sa kanya at hiniling sa kanya na pakalmeyan ang kanyang nerbiyos dahil ang buong motibo ng mga squad na ito ay upang paglaruan ang takot na bahagi ng kanilang kaaway at samantalahin ang parehong bagay. Pagkasabi nito, bumalik siya sa base. Sina Namira, Turway, Matthew, at lahat ng iba pa ay nagbabantay sa kalaban, handang sumugod kung sila ay umatake, tulad ng itinuro sa kanila ni Ekta. Alam ni Ekta na ang pagkapanalo sa isang digmaan na may 600 sundalo lamang at 126 ay halos imposible, ngunit pinamamahalaan niyang manatiling kalmado. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Xander na hindi nila maaaring hayaang umatake muna ang kalaban, kaya inutusan niya ang mga light beam na ilunsad sa kanila at kalaunan ay hiniling sa kanyang pluton na magpaputok. Ang banal na hukbo ay nagulat sa biglaang pag-atake, at marami sa kanila ang napaslang, ngunit ang kalaban ay mas marami sa kanila, at mayroon silang maraming sundalo kumpara sa plate ni Ekta. Napansin ni Ekta na ang kalaban ay sapat na matalino upang maglagay ng mga kanyan sa malapitan, at si Yater Shino ay nagngangalit na humiling sa kapitan na hayaan silang lumaban ng malapit sa kalaban dahil malamang na ipapadala nila ang pangalawang wave upang salakayin sila. Pagkatapos, sina Yater Shino at Namira ay nagsimulang makipaglaban sa kalaban, ngunit si Namira ay inatake ng unit ng airgun. Ngunit hiniling ni Ekta kay Turway na ipagtanggol silang dalawa gamit ang kanilang mga airgun. Sa kabilang banda, nang makita ang air rifle ambush, napagtanto ni Yater Shino na si Ekta at ang kanyang pluton ay may air rifle unit, na malinaw na nangangahulugan na si Dr. Anaro, na nagturo sa mga Kayoka na gumawa ng mga air rifles, ay may mga estudyante rin dito. Hindi nagtagal, ipinaalam ng isang kapitan kay Jing na inatake na nila ang kalaban, at abala sila sa pag-aalaga sa kanilang mga nasugatan, kaya hindi na sila makalapit sa mga kanyan. Hindi nagtagal, nakita ni Ekta na nagpadala ang banal na hukbo ng isa pang grupo ng mga sundalo, at ito ay nasa panganib kaagad para sa kanila dahil nandoon pa rin ang mga sugatang sundalo ni Ekta. Hindi nagtagal, naalala ni Ekta ang pangako ni Yater Shino na siya ang kanyang kanang kamay, at agad niyang ibinalita na hindi na sila lalaban sa likod ng mga eksena kundi harapin ang kalaban ng direkta. Pinoprotektahan niya ang mga sundalo ng Senak habang patuloy na ipinagtatanggol siya ni Yater Shino mula sa mga potensyal na pag-atake. Dinala ni Ekta ang kanyang platen sa kanang gilid habang dinadala ni Yater Shino ang kanyang platen sa kaliwa, at hindi nagtagal ay lumikha sila ng human chain. Dali-dali nilang kinokolekta ang mga sugatang sundalo at umatras. Sinunog nila ang barikada, pinapanatili ang kaaway sa likod ng mga pintuang iyon at pinipigilan silang makarating sa kanila.
Sa kabilang banda, bigo ang Holy Army General dahil hindi nila magawang umatake gaya ng plano nila. Ang kanilang strategist, si Jing, ay tinitiyak sa kanya na hindi pa sila nakakaatake, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sila ay natalo. Kailangan lang nila ng isa pang pagkakataon para manalo. Samantala, inaalagaan ni Haroma ang mga sugatan, ngunit dalawa sa kanila ang nasawi habang ginagamot. Pinuno nito ang galit ni Soria, at tumakbo siya papunta kina Ekta at Namir, na inakusahan siyang nagdulot ng napakaraming casualty. Nawalan sila ng 11 sundalo, at isinisisi niya ang kanilang pagkasawi kay Ekta sa pag-utos sa Plata na protektahan ang Senak dahil sa chieftain girl, si Namira. Ipinaalala niya sa kanya ang nasawi na si Sergeant Sindo na iginagalang siya at gustong maging katulad niya. Si Corporal Maniko ang unang taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit binawian sila ng buhay dahil sa madugong Senak. Pumasok si Yater Shino at hiniling kay Soria na huwag sisihin si Ekta sa anuman, dahil ito ay dahil sa kanya kaya nagpa siya itong iligtas ang Senak. Alam ni Ekta na ililigtas ni Yater Shino ang Senak anuman ang mangyari, kaya't ginawa niya ang kanyang paraan upang bigyan siya ng cover. Kaya, ang desisyon na tulungan ang Senak ay kanya, at siya ay mananagot para sa bagay na ito. Sinabi niya kay Soria na tratuhin ang Senak bilang kanilang mga kaalyado dahil sa militar, kailangan nilang kumuha ng mga utos sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanilang mga personal na damdamin, at dapat alam ng bawat sundalo kung paano sumunod sa mga utos. Nang tanungin ni Soria kung tatapusin niya si Ekta kung iuutos, at sumagot si Yater Shino na palaging sumusunod sa utos ang isang igsam. Nang marinig ito, umiyak si Soria sa pagkabigo at tumakbo palayo. Tinanong ni Ekta si Yater Shino kung tatapusin niya siya kung inutusan. Tumugon siya na gagawin muna niya ang lahat para magpakasawi, at sisirain niya ang kanyang kaluluwa, gilangin ito hanggang sa pulbos, at itatapon ito sa apoy upang hindi na siya muling mabuhay. Pagkatapos ng lahat, tatapusin siya ng natitirang igsam. Sumagot si Ekta na hanggang sa sandaling maputol ng 2 talim ang kanyang leeg, patuloy niyang iisipin kung paano siya mawawala. Nang maglaon, napag-alaman na ang older army ay malakas pa rin, na may 10,000 sundalo, at ang digmaan ay lalong umiinit. Galit na pumasok si Prinsesa Charlene sa Ron, kung saan nagre-relax si Saffron at ang kanyang mga tauhan, at walang pakundanggan na nagtanong kung paano sila nakatakas habang si Ekta at ang kanyang mga sundalo ay nahuli pa rin sa isang malupit na labanan. Inutusan niya itong magpakita sa military tribunal kapag natapos na ang digmaan upang siya ay maimbestigahan. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Ekta na ngayon ay hihintayin muna nilang umatake ang kalaban, at hanggang doon, maghihintay at manonood sila sa gilid. Samantala, lumapit si Namir kay Sora at humingi ng paumanhin sa dahilan kung bakit nasawi ang 2 pambihirang sundalo, at hiniling sa kanya na putulin ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad, ngunit tumanggi si Soria, at sinabing hindi niya gustong makasakit ng sinuman, lalo na ang Senak na kabilang sa kanyang kaharian. Sa lalong madaling panahon, sinabi ni Ekta na ang kalaban ay gumagalaw at isa pang unit ang nahati para mag-bypass sa kanan. Sa pagkakataong ito, sila ay nasa cavalry, na nangangahulugang maaari silang kumilos ng mas mabilis kaysa sa infantry. Hiniling ni Ekta kay Xander na magpadala ng puwersa upang harangin sila at magboluntaryo na magpatuloy kay Turway, ngunit gagawin iyon ni Xander. Siya mismo ang pupunta dahil alam niyang ang laban ay lampas sa kanyang kakayahan, at kung siya ay may iwan dito, maaaring wala siyang kakayahan na kumuha ng magagandang desisyon mula sa base. Hiniling ni Xander sina Ekta at Yater Shino na mamuno. Pumayag si Ekta sa pamamagitan ng kanyang plano ngunit ipinapanukala niyang samahan ni Turway si Xander. Di nagtagal, napansin ni Matthew at Haroma ang isang Kyoka Air Unit. Ito ay si Jing, ang strategist ng hukbong Kyoka, na nakasubaybay sa pleton ni Ekta. Nagpagulat ito kay Yater Shino, at naiinis na sinasabi na hindi niya inaasahan na humakbang ng napakababa ang Kyoka at magpadala ng isang air unit. Pumunta si Ekta sa kanyang platon at hiniling sa kanila na huwag ubusin ang kanilang enerhiya sa pag-aalala tungkol sa sasakyang panghimpapawid, at ihinto ang pagtitig sa kalangitan sa lahat ng oras dahil kailangan nilang patuloy na tumingin sa hinaharap at maghangad ng tagumpay. Napagmamasdan nila na ang mga apoy ay naapula, at ang kaaway ay darating sa mga nasunog na bahagi upang umatake mula ngayon. Hiniling ni Ekta sa kanila na magpanatili ng adaptive mobile defense para maitaboy ang kanilang kalaban.
Para makamit ito, kailangan nilang magtrabaho kasama ang agham, at gaya ng dati, sinimulan niya silang bigyan ng lecture tungkol sa kahalagahan ng pagiging tamad sa susunod na 7 araw ng digmaan at magtrabaho lamang kapag kinakailangan. Pagkatapos ng 7 araw, kapag natapos na ang digmaan, babalik sila sa timog para sa kanilang sariling pag-urong. Hindi nagtagal, nagsimulang kumilos ang pleta ni Mateo sa mga utos ni Ekte habang isinasaisip ang diskarte, paminsan-minsan ay nakikipagharap sa kaaway. Sa kabilang banda, sinusubaybayan ni Ekta ang mga nangyayari at hiniling sa pleta ni Mateo na magpahinga ng 4 na oras habang si Yater Shino ang papalit sa kanya. Sa kabilang banda, pinangangasiwaan ni Turway ang pag-atake sa mga lalaki ng Kalikar kapag malapit na silang atakihin sila. Salamat sa payo ni Ekta, alam na niya na ang mga Kalikarmen ay saysalakay mula sa likuran ng kastilyo. Samantala, nalaman ni Ekta ang balita ng katapangan ni Turway, at hiniling sa kanyang mga tauhan na gumamit ng mga light signal upang ipaalam sa kanya na mahusay ang kanilang ginawa. Di nagtagal, iniulat ni Yater Shino na tapos na siyang magsunog sa kagubatan kasama ang kanyang mga sundalo, at kalaunan ay umupo sila ng magkasama upang kumain ng ilang merienda tulad ng mga dating panahon. Tinanong ni Yater Shino kung nagawang ibagsak ni Turway ang commander ng mga Kalikar na pumaslang kay Danzo. Sumagot si Ekta na binanggit ng ulat ni Turway na nagawa nilang tapusin silang lahat ngunit maaaring may pagkakataon pa rin na nakaligtas ang ilan sa kanila. Nang maglaon, ipinangako ni Ekta kay Yater Shino na lagi siyang nasa tabi niya sa tuwing kailangan niya ito, at dapat siyang maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at bitawan ang lahat ng alalahanin. Kinabukasan, nakatanggap si Ekta ng balita na ang kalaban ay maaaring nasa silangang rehiyon, kung saan natagpuan ang air unit, at may posibilidad na 6 na bagon ang mabilis na papalapit sa lugar na iyon, na humihila ng isang malaking bagay. Hinihiling niya sa mga sundalo na alamin agad kung ano ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang mga kanyon ay nakarating sa mga kampo, na pumapaslang at nasugatan ang marami, at ipinaalam ni Ekta sa lahat na ito ay mga paputok na kanyon, isang bagong sandata na mayroon ang militar ng Kyoka na gumagamit ng nakakompress na enerhiya ng araw upang maglunsad ng isang bala ng kanyon. Napag-alaman ni Ekta na matagal na itong ginagawa ng air unit at ng kabalyeryang kalaban, at ngayon ay not-aka na sila ng mga ito. Ang desperadong pagtatangka ng Imperial Army na magtayo ng barikada ay sinira ng matalinong Jing, na tinatawag ding ang Sleeping Shining Officer, na ngayon ay nagmamarcha malapit sa Imperial Army. Sinimula ni Ekta na sisihin ang kanyang sarili sa kanyang kabiguan bilang isang commander upang lubos na maunawaan ang sitwasyon, ngunit hindi siya maaaring sumuko at patuloy na gumawa ng mga dahilan. Hiniling niya kay Matthew na pangasiwaan ang lokasyon at ipagpatuloy ang mobile defense mission, at sa sandaling ipagtanggol nila ang lugar na ito sa loob ng 2 araw, maaari silang ligtas na umatras. Hiniling niya kay Haroma na iwanan ang kanyang pangalawang in-command charge at i-rally ang mga tropa. Sumabat si Namira, sinabing sasamahan niya si Ekta para protektahan siya. Di nagtagal, umalis si Ekta sa kampo, mapaglarong hiniling kay Yater Shino na magsaya kasama niya sa labanan, at malugod siyang pumayag. Habang papunta sila, patuloy silang binibigyan ni Yater Shino ng mahahalagang impormasyon, ngunit wala sa mga ito ang sapat para gumawa si Ekta ng makabuluhang plano upang talunin ang kalaban. Ngunit pagkatapos ng ilang brainstorming, nakaisip siya ng isang napakatalino na ideya. Sa kabilang banda, si Jing ay mabilis na papalapit sa kanila kasama ang kanyang mga tauhan na sakay ng mga kabayo, at huminto sila sa di kalayuan upang suriin ang paligid. Naamoy ni Jing ang langis sa hangin, ngunit gayunpaman, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na dahan-daang kumilos patungo sa kaaway habang umiiwas sa mga potensyal na panganib. Ginawa ng kanyang mga sundalo ang sinabi sa kanila, ngunit hindi nila inaasahan na magtatago si Ekta kasama ang kanyang mga sundalo sa ilalim ng lupa, na sinasamantala ang sitwasyon. Naglulunsad pa rin ito ng isang malupit na pag-atake sa mga sundalo ni Jing, na ikinagulat nila at napaslang ang marami. Galit na galit si Jing dahil hindi niya inasahan na mangyayari ito, at malapit na sana sa kaluwalhatian ng tagumpay. Hindi nagtagal ay napansin niya ang isang puti at pulang bandila na nagpapahiwatig na ang Imperial Army ay handang makipag-ayos. Napagtanto ni Jing na tiyak na nangangahulugan ito na ang Imperial Army ay hindi sumusuko sa anumang pagkakataon.
Nauna na itong plinano ni Ekta, alam niya na si Jing ay isang sakam na tao na gustong ilagay ang buong larangan ng digmaan sa ilalim ng kanyang kontrol, at ang mga taong tulad niya ay napupuot kapag ang larangan ng digmaan ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Hindi nagtagal, inutusan ni Jing ang lahat ng nasa kanyang panig na tumigil sa pakikipaglaban. Nakipagkita si Yater Shino kay Jing at sinabihan siyang maghintay habang papasok ang kanilang commander para simulan ang negosasyon. Nagulat si Jing nang makitang ang totoong tao sa likod ng kamanghamanghang diskarte na ito ay hindi si Yater Shino kundi si Ekta. Mayabang na hiniling sa kanya ni Jing na sumuko, nagbabala na hindi sila mananalo sa labanan, ngunit tumanggi si Ekta na isaalang-alang ito. Pinipilit siya ni Jing sa pagsasabing haantong sa mas walang silbing kasawian kung patuloy na magmamatigas si Ekta dahil sa labanan ng mga numero, matatalo pa rin nila sila. Ipinahayag ni Ekta na handa siyang simulan muli ang labanan, ngunit sa pagkakataong ito ay mayroon na silang mga kondisyon. Sila ay atras patungo sa kagubatan at magpaplano ng kanilang mga pag-urong sa loob ng 2 araw. Ipinapangatuwiran ni Jing na hindi siya maaaring umatras dahil narito siya upang magdala ng tagumpay sa pangalan ng banal na hukbo ng Aldera. Binyantaan niya si Ekta na kung magsisimula muli ang labanan, malamang na masasawi silang lahat dahil kakaunti ang kanilang bilang. Sumagot si Ekta na maling paraan ang ginawa ni Jing at itinutok ang kanyang sinag sa puso ni Jing, at ipinahayag na kailangan lang niyang magbigay ng senyales sa mahusay na sharpshooter na si Terwei, na may air rifle para atakihin si Jing, at hindi dapat isipin ni Jing ang pagtakas dahil hudyat iyon kay Terwei na paputukan siya. Nangangatuwiran si Jing na nilalabag nila ang mga alituntunin ng militar na nagsasabing walang sino man ang maaaring atakihin sa panahon ng negosasyon. Sumagot si Ekta na ang dalawang partido ay kusang handang makipag-ayos, habang si Jing ay hindi pa handang umatras, at kung hindi siya atras, ibababa ni Ekta ang kanyang watawat sa pakikipagnegosasyon at tatapusin siya, at handa niyang ibaba ito depende agad sa desisyon ni Jing. Sinasabi ni Ekta na gagawin ni Jing ang lahat ngunit hahayaan ang kanyang sarili na masawi, at sa kabila ng pagkikita niya sa unang pagkakataon, tila nakikipaglaro siya ng chess sa kanya sa nakalipas na 6 na araw. Kung hindi tatanggapin ni Jing ang kanyang mga tuntunin, gagamit siya ng puwersa para hilahin siya pababa sa pamamagitan ng pag-uutod sa kanyang mga puwersa na puntiryahin at paputukan siya sa mismong lugar. Pagkaraan ng ilang oras, naghanda si Jing na tanggapin ang kanilang mga kondisyon, at pinahahalagahan siya ni Ekta sa paggawa ng tamang desisyon. Hindi nagtagal, nagsimulang umatras ang Imperial Army, ngunit huminto si Jing, tinanong si Ekta kung bakit napakahilig niyang protektahan ang kanyang kaharian. Sumagot si Ekta na hindi niya nais na protektahan ang kanyang bansa, ngunit lagi niyang nais na protektahan ang kanyang mga tao. Nagluluksa siya kay Jing na isang araw, kapag hindi na siya kapaki-pakinabang, itatapon siya ng Kyoka Kingdom, at nagsusumikap lamang siya para sa mga maling tao na hindi alam ang kanyang halaga. Pagkatapos ay ibinibigay niya sa Unsleeping Shining Knight ang kanyang lumang payo na ang lahat ng mga bayani ay masasawi sa sobrang trabaho at umalis palayo. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kabisera, kung saan sinalubong sila ng masayang prinsesa at ibinalita na gagantimpalaan niya silang lahat sa kanilang katapangan. Pagkalipas ng ilang araw, sa military tribunal si General Saffron ay idineklara na nagkasala dahil sa pagdudulot ng hindi kinakailangang digmaan na humantong sa pagkawala ng buhay at ari-arian, kaya siya ay inalisan ng lahat ng kanyang mga militar na posisyon at ipapade upang tapusin. Pagkaraan ng ilang araw, tinawag ng prinsesa si Ekta sa kastilyo, hinihiling sa kanya na ibigay ang kanyang mga pananaw tungkol sa kasalukuyang estado ng imperyo. Sumagot si Ekta na ito ay bumababa ng napakabilis dahil ang politika ay tiwali, at ang emperador ay hindi bababa sa isang papel, na hindi nagagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang pinuno. Pagkatapos, ang prinsesa ay humiling kay Ekta ng isang hindi pangkaraniwang pabor, ang umakyat sa tuktok ng militar at matalo sa isang digmaan upang ang Imperial Kingdom ay magtrabaho mula sa ibaba upang dalisayin ang kanilang sarili, at ibalik ang kanilang kultura, ekonomiya, at tradisyon. Magkasama silang lalaban hanggang sa matalo. Habang lumalalim ang gabi, pinuntahan ni Ekta si Yater Shino tulad ng dati, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga plano ng prinsesa. Ngunit sinabi niya na hindi niya susundin ang sinabi ng prinsesa, dahil ang matalo sa isang digmaan ay nangangahulugan na sasalungat siya kay Yater Shino, na siyang tagapagtanggol ng kaharian. Para sa kanya, hindi kailanman priority ang bansa, at ang tanging priority niya at ang tanging taong nais niyang protektahan pagkatapos ng kanyang mga magulang ay si Yater Shino.